10 taon ng pagtitiis, nagwakas sa isang malamig na pirasong papel. Habang suot ko ang diamanteng regalo ni Alejandro, idiniin niya ang aking mukha sa putikan upang iligtas ang kanyang kabit. Akala nila ay nakuha na nila ang lahat, ang yaman ko, ang dangal ko, ang buhay ko. Ngunit hindi nila alam, matagal ko nang hinanda ang kanilang mga libingan. Maghanda kayo dahil ang reynang inapi nyo ay magbabalik para sunugin ang inyong mundo. Sino ang tunay na talunan? Ang simula ng aking paghihiganti ay mas matamis pa sa inyong kamatayan. Pirmahan mo na ito, Francesca. Isipin mo na lang na ito ang huling sakripisyo mo para sa akin, para sa ating pangalan. Malamig ang boses ni Alejandro, kasing lamig ng hanging umiihip sa loob ng marangyang hotel suite na yon. Hindi ako kumikibo. Ang aking mga daliri ay kasalukuyan pang maingat na inaayos ang gintong cufflinks sa kanyang manggas, isang mamahaling regalo na binili ko para sa aming ika-10 anibersaryo. Ang bawat haplos ko sa tela ng kanyang barong ay puno ng pagmamahal, ngunit ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay parang laso na unti-unting sumasakal sa akin. Huwag kang matigas ang ulo, iha. Ang isang mabuting asawa ay marunong magpasan ng krus para sa kanyang asawa. Yan ang turo ng Panginoon, dugtong ni Doña Conchita, habang mabilis na pinaglalaruan ang kanyang mga butil ng rosaryo. Ang kanyang tinig ay puno ng banal na kaplastikan. Tila ba ang pagpapakulong sa akin para sa kasalanang hindi ko ginawa ay isang gawaing banal. Dahan-dahan kong iniangat ang aking paningin. Tiningnan ko si Alejandro, ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking kabataan at pangarap. Sa gitna ng katahimikan, isang pamilyar ngunit mapanghas na amoy ang humalik sa aking pangamoy. Hindi iyon ang pabango ko. Iyon ang matamis at masangsang na amoy ng vanilla at jasmine, ang paboritong pabango ni Bianca, ang aking pinagkakatiwalaang sekretarya. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng aking puso ay naramdaman kong naputol. Ang init ng aking pagmamahal ay agad na nagmantsa ng malamig na puot. Hindi lamang nila ako ginagawang biktima ng kanilang kasalanan sa pera, kundi ginagawa rin nila akong tanga sa harap ng sarili kong dambana. 500 milyong piso, Alejandro. Bulong ko, ang aking boses ay halos hindi marinig, ngunit puno ng pait. 500 milyong piso ang nawala sa kumpanya ng tatay ko. At gusto niyo ako ang umamin na nagnakaw nito. Humakbang palapit si Alejandro at hinawakan ang aking mga balikat. Ang kanyang mga kamay na dati ay tila kanlungan ko ay nararamdaman ko na ngayong parang mga bakal na rehas. Francesca, please. It's just a signature. Gagawa ako ng paraan para mailabas ka agad. But for now, the board needs a scapegoat. Kailangan nating iligtas ang reputasyon ko para hindi bumagsak ang stocks natin. Gagawin mo naman ito dahil mahal mo ako, di ba? Tiningnan ko ang papel sa ibabaw ng lamesa. Ang bawat letra doon ay tila mga uod na nanginginig sa aking paningin. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Ang sakit ay hindi na nanggagaling sa aking dibdib, kundi sa buong pagkatao ko na tila ba unti-unting nagiging abo. Napansin ko ang isang maliit na bahid ng lipstick sa gilid ng kanyang leeg, isang pulang marka ng pagtataksil na tila humahalakhak sa aking mukha. Lumingon ako kay Doña Conchita, na ngayon ay nakatitig sa akin nang may mapangaping mga mata. Gawin mo na, Francesca. Utang mo ito sa amin. Kung hindi dahil sa pamilya namin, saan ka pupulutin? Isang babaeng walang silbi, kundi ang maging dekorasyon sa bahay. Nanatili akong tahimik. Kinuha ko ang panulat. Ang aking kamay ay hindi nanginig sa halip, ay naging kasing tigas ito ng bato. Sa bawat segundong lumilipas ang bawat alaala ng aming 10 taon, ang mga pangako, ang mga tawa, ang mga gabing akala ko ay tunay, ang kanyang yakap ay tila mga pelikulang sinusunog sa aking isipan. Pinirmahan ko ang papel, isang pirma na alam kong magbabago sa takbo ng aking buhay. Ngunit habang idinidiin ko ang tinta sa papel, hindi pagsuko ang aking nararamdaman. Ang bawat guhit ng aking pangalan ay isang panunumpa, na ang bawat patak ng luhang pinigil ko ngayon ay babalik sa kanila bilang isang baha ng kamatayan. Inilapag ko ang panulat at tumayo ng tuwid. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Alejandro na ngayon ay kumikinang sa tuwa at ginhawa. Hindi niya alam na ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang asawang handang mamatay para sa kanya. Gaano ba kalalim ang hukay na hinanda niyo para sa akin, Alejandro? Dahil tinitiyak ko, bago pa man ako tuluyang malugmok, sisiguraduhin kong kayong dalawa ng iyong ina
ang unang makakatikim ng dilim sa loob nito. Tumalikod ako at naglakad patungo sa bintana. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng Maynila, na tila mga mitya ng isang paparating na pagsabog. Sa aking isipan isa lamang ang katanungang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Hanggang kailan nyo kayang panindigan ang inyong mga kasinungalingan? Bago kayo tuluyang lamunin ang sarili ninyong apoy. Madam, ayos lang ba kayo? Masyado na kayong maputla. Baka kailangan nyo nang magpahinga. Ang tinig na iyon ay kasing tamis ng pulot, ngunit para sa akin ito ay parang lason na dahan-dahang pumapasok sa aking mga roro. Si Bianca. Nakatayo siya sa pintuan ng suite, suot ang kanyang uniforme bilang aking head assistant, ngunit ang paraan ng pagtitig niya sa akin ay hindi na isang tauhan. Iyon ay titig ng isang nanalo. Lumingon ako sa kanya. Kasalukuyan kong tinititigan ang aking sarili sa salamin, pilit na inaayos ang aking mukha, na tila isang pader na malapit ng gumuho. Ang mga kamay ko ay malamig, halos manigas sa hawak kong mamahaling clutch bag. Sa loob ng bag na iyon naroon ang kopya ng papel na kapipirma ko lang ang aking hatol sa kamatayan bilang isang malayang babae. I'm fine, Bianca. Just a bit tired from the celebration, sagot ko. Ang boses ko ay matatag. Kahit nasa loob-loob ko, ay gusto ko nang sumigaw hanggang sa mawalan ako ng hininga. Lumapit siya sa akin, ang bawat hakbang niya ay naglalabas ng amoy ng vanilla at jasmine. Ang amoy na kanina lang ay nasa leeg ng aking asawa. Kinuha niya ang blush on sa aking mesa at pilit na nilagyan ng aking pisngi. Kailangang maging maganda kayo sa harap ng mga bisita, madam. Sayang naman ang okasyong ito kung makikita nilang malungkot ang bida. After all, 10 years of marriage is a long time, right? Rare ang ganyang katapatan ngayon, sabi niya. Habang nakangiti isang ngiting puno ng pangungutya, na tanging kaming dalawa lang ang nakakaalam. Gusto kong itaboy ang kanyang kamay. Gusto kong itanong sa kanya kung gaano kasarap sa pakiramdam ang matulog sa kama ng lalaking may asawa. Ngunit hindi. Hindi ito ang oras. Hinayaan ko siyang hawakan ng aking mukha. Hinayaan ko ang ahas na haplusin ang aking balat. Ang bawat dampi ng kanyang daliri ay nagpapaalala sa akin na ang bawat taong pinagkatiwalaan ko ay may hawak na patalim sa aking likuran. Lumabas kami ng suite at bumalik sa grand ballroom. Ang ingay ng tawanan, ang tunog ng mga kubyertos at ang marangyang musika ay tila mga hiyaw ng mga kaluluwa sa aking pandinig. Nakita ko si Alejandro sa gitna ng hall, nakikipagtawanan sa mga negosyante at sa mga marites na sina Maan at Chona. Mukhang wala siyang bakas ng pag-aalala, tila ba hindi niya kakapirma lang ng hatol sa kanyang asawa. "Oh Francesca, you look stunning." Sabi ko na nga ba ang glow ng isang kanjiro ay hindi kumukupas. Malakas na bati ni Maan, habang humahalik sa aking pisngi. Ngunit ang kanyang mga mata ay mabilis na bumababa sa aking mga alahas. Sinusuri kung totoo ba ang mga ito o baon na rin kami sa utang, gaya ng mga balitang kumakalat. "Thank you, Maan. It's a special night," tipid kong sagot. Special indeed, bulong ni Chona sa gilid sapat na para marinig ko. Balita ko may mga issues daw sa kumpanya. I hope everything is fine. Mahirap na ang mawalan ng korona sa gitna ng ganitong karangyaan. Ngumiti lang ako, ang aking mga kuko ay idinidiin ko sa aking palad hanggang sa makaramdam ako ng sakit. Ang sakit na iyon, ang tanging nagpapanatili sa akin, nagising ang tanging nagpapaalala sa akin na hindi ako dapat bumigay sa harap ng mga buwayang ito. Habang pilit akong nakikipagplastikan, naramdaman ko ang isang matalas na titig mula sa malayo. Hindi ito titig ng pangungutya, kundi titig ng pagsusuri. Sa isang madilim na sulok ng ballroom, nakatayo ang isang lalaking nakabarong, may hawak na baso ng alak. Ang kanyang tindig ay seryoso, at ang kanyang mga mata ay tila nakatitig sa aking kaluluwa. Siya, si Captain Mateo. Ang lalaking sinasabi ni Alejandro na tutulong sa amin para ayusin ang legalities ng aming problema. Ngunit sa sandaling magtagpo ang aming mga mata, naramdaman ko ang isang kakaibang kilabot. May kakaiba sa paraan ng kanyang pagtango sa akin, parang may alam siyang hindi ko alam. Lalapit sana ako nang biglang humarang si Alejandro at inakbayan ako ng mahigpit. "Everything is under control, Hon. Just smile. We're going to survive this," bulong niya. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Bianca na nasa likuran ko lang. Ang paghaplos niya sa aking balikat ay hindi na nagbibigay ng init, kundi parang dumi na gusto kong kuskusin hanggang sa mabalatan ako.
Tiningnan ko ang lahat ng mga tao sa paligid ko, ang asawa kong traidor, ang biyenan kong mapang-api ang sekretarya kong ahas, at ang mga kaibigang naghihintay lang sa aking pagbagsak. Isa-isa silang lahat, walang ititira. Nang muli kong hanapin ang pwesto ni Captain Mateo, wala na siya doon. Ngunit sa aking bulsa, naramdaman ko ang isang maliit na piraso ng papel na tila doon lang inilagay nang hindi ko napapansin sa gitna ng siksikan. Dahan-dahan kong kinuha ang papel at binasa ang nakasulat sa ilalim ng lamesa. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Huwag kang maniniwala sa lahat ng naririnig mo, kahit sa sarili mong asawa. Sino ka ba talaga, Captain Mateo? At ano ang tunay mong pakay sa buhay? Nasisirain ko pa lang. Austin Tao. Madam, baka gusto niyo pong ako na ang mag-ayos ng mga gamit niyo. Masyado na po kayong maraming iniisip. Baka makatulong ako sa pag-aayos ng kinabukasan niyo. Ang boses ni Bianca ay parang isang malambot na seda, ngunit sa bawat salitang binibitawan niya, nararamdaman ko ang talim ng isang balisong. Kasalukuyan kaming nasa loob ng aking malawak na walk-in closet sa mansyon kinabukasan matapos ang gabing iyon sa hotel. Ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana ay tila nanunuri inilalantad ang bawat alikabok sa aking perpektong buhay. Hindi ako lumingon. Patuloy kong tinititigan ang aking koleksyon ng mga mamahaling bag na tila ba ang bawat isa sa kanila ay isang saksi sa 10 taon kong pananahimik. You're overstepping, Bianca. Trabaho mo ang asikasuhin ang mga papeles sa opisina, hindi ang personal kong gamit. Malamig kong sagot. Hindi ko ipinapakita ang panginginig ng aking kalooban. Ang bawat kalamnan sa aking mukha ay tila semento na hindi kayang tibagin. Narinig ko ang mahinang tunog ng kanyang mga takong sa makinis na sahig, dahan-dahang lumalapit sa akin. Huminto siya sa mismong likuran ko. Sa salamin nakita ko ang kanyang refleksyon. Hindi na siya ang mahiyaing assistant na tinulungan ko 5 taon na ang nakalilipas. Ngayon suot niya ang isang mamahaling relos, isang relos na alam kong galing sa credit card ni Alejandro. Madam, let's be real. Alam nating dalawa na pagkatapos mong pirmahan ang admission of guilt na iyon, formality na lang ang lahat. Alejandro needs someone who can actually help him run the business, hindi yung pabigat na kailangang laging protektahan ang pangalan, buong tapang niyang sabi. Wala na ang po at opo. Ang ahas ay tuluyan ng lumabas sa kanyang pinagtataguan. Humarap ako sa kanya ng dahan-dahan. Ang aking titig ay tila isang nagyayelong karagatan. Pabigat isang kanjiro ang naglagay kay Alejandro sa posisyong kinalalagyan niya ngayon. At ikaw, Bianca, ikaw ang basurang pinulot ko sa kalsada dahil akala ko ay may puso ka. I didn't know I was raising a parasite. Imbes na matakot, tumawa siya ng mahina. Isang tawang puno ng kumpiyansa. Parasite, oh Francesca. If I'm a parasite, then what do you call yourself? Isang asawang niloloko sa harap ng maraming tao, pero nananatiling bulag. Alejandro doesn't love you anymore. He told me last night habang suot mo yung gown mong akala mo ay reyna ka na hindi na niya mahintay na mawala ka sa paningin niya. Ang bawat salita niya ay tila isang karayom na itinutusok sa aking mga mata. Ang sakit ay hindi ko maipaliwanag, ngunit sa halip na umiyak, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam ng kalinawan. Ang puot ay naging gasolina para sa aking susunod na hakbang. Is that so? Then why are you still here? Bianca, kung talagang wala na akong halaga, bakit kailangan mo pa ring magpaliwanag sa akin? You're scared. Scared because you know that even in my darkest hour, I can still crush you like a bug. Bulong ko sa kanya, ang boses ko ay kasing talim ng labaha. Sandaling nawala ang ngiti sa kanyang labi. Ngunit bago pa siya makasagot, narinig namin ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Alejandro, mukhang pagod, ngunit ang mga mata niya ay agad na lumambot nang makita si Bianca. Ang sakit na makita ang pagbabagong iyon sa kanyang mukha. Ang lambot na dati ay para sa akin lang, ay tila isang sampal na paulit-ulit na dumadapo sa aking pisngi. Hon, why are you shouting at Bianca? She's just trying to help. Sabi ni Alejandro, ang kanyang boses ay puno ng pagkiling. Lumapit siya at tumayo sa tabi ni Bianca, tila ba sila ang mag-asawa at ako ang banyaga sa sarili kong kwarto. She's disrespecting me in my own home, Alejandro. At hinahayaan mo siya. Tanong ko, pilit na pinapanatili ang dignidad sa aking tinig. Patawad po, Sir Alejandro. Gusto ko lang naman pong tulungan si Madam na ihanda ang mga folders na hiningi niyo kagabi.
Sabi ni Bianca sa isang mabilis na pagbabago ng anyo mula ahas naging isang maamong tupa. Ang bilis ng kanyang pag-arte ay sapat na para masuka ako sa galit. It's okay, Bianca. Lumabas ka muna. I'll talk to her, utos ni Alejandro. Bago lumabas si Bianca, binigyan niya ako ng isang huling sulyap ng tagumpay. Nang kaming dalawa na lang ang natira, tiningnan ako ni Alejandro nang may halong inis at awa. Francesca, please, wag mong pahirapan ang sarili mo. Bianca is just doing her job. At ikaw, kailangan mong mag-focus sa mangyayari sa press conference bukas. Remember, you're doing this for the family. Lumapit siya sa kanyang cabinet at kinuha ang kanyang phone na naiwan niya kaninang umaga. Sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin na may isang notification na lumabas sa screen. Dahil sa lapit ko, nabasa ko ang mensaheng galing sa isang unknown number. The fund transfer is complete. She has no idea. Tomorrow we finish her. Tumalikod na si Alejandro at lumabas ng kwarto nang hindi man lang ako tinitingnan sa mga mata. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng katahimikan ng mansyon. Ngunit sa aking kamay, hawak ko ang aking sariling recorder na palihim kong itinago sa ilalim ng mesa bago pa sila pumasok. Pinindot ko ang play. Ang boses ni Alejandro mula sa kanilang pag-uusap kanina bago sila pumasok sa kwarto ay malinaw na umalingaw-ngaw. Don't worry, Bianca. Kapag naipakulong na natin siya ang Kanjiro Corporation, ay magiging atin na. At ang anak natin, lalaki siyang mayaman at malaya, hindi katulad ko na kailangang sumipsip sa mga Kanjiro. Ang mundo ko ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang bawat salita ay parang isang kidlat na tumama sa aking puso. Hindi lang sila nagnanakaw, hindi lang sila nagtataksil. May anak sila. May pamilyang binuo ang asawa ko sa likod ko habang ako ay nagpapakapagod na protektahan siya. Napahawak ako sa gilid ng mesa upang hindi matumba. Ang bawat hininga ko ay tila may kasamang bubog. Ngunit sa gitna ng matinding hapdi, isang malamig na desisyon ang nabuo sa aking isipan. Kung gusto nyo ng gyera, Alejandro, ibibigay ko sa inyo ang isang impyernong hindi nyo makakalimutan. Huwag mong kalilimutan, Francesca, na ang babaeng hindi marunong sumunod sa kanyang biyenan ay hindi kailanman pagpapalain ng langit. Isang sumpa ang maging suwail sa pamilyang nagbigay sa iyo ng dangal. Ang boses ni Doña Conchita ay pumailan lang sa loob ng aming sala, kasabay ng bawat pag-ikot ng kanyang mga butil ng rosaryo. Nakaupo siya sa kanyang paboritong silya, tila isang reyna na nagbibigay ng huling hatol sa isang makasalanan. Ang amoy ng insenso na lagi niyang ipinapatirik sa altar ay humahalo sa amoy ng aking nilulutong paboritong ulam ni Alejandro, isang huling hapunan na inihahanda ko habang ang aking puso ay unti-unti nang nagiging bato. Hindi ako sumagot. Ipinagpatuloy ko ang paghihiwa ng mga sangkap kahit na ang aking mga daliri ay nanginginig sa matinding pagtitimpi. Ang bawat diin ng kutsilyo sa kahoy na sangkalan ay tila paghihiganti sa bawat insultong ibinabato niya sa akin nitong mga nakaraang taon. Ano, magbibingi-bingihan ka na naman? Kaya ka nagkakaproblema dahil masyado kang matigas. Patuloy ni Doña Conchita. Tumayo siya at lumapit sa akin ang kanyang mga mata. Ay nanunuri, naghahanap ng anumang kahinaan. Kahit ang asawa mo nahihirapan na sa iyo. Kung hindi lang dahil sa awa ni Alejandro, sa tingin mo ba ay mananatili ka sa bahay na ito? Matuto kang tumanaw ng utang na loob dahil kami ang nagtatakip sa mga dumi ng pamilya mo. Dahan-dahan kong ibinaba ang kutsilyo. Lumingon ako sa kanya nang may malamig na ngiti. Utang na loob, Doña Conchita, ang perang ginamit niyo pambayad sa inyong utang sa kasino noong nakaraang buwan, hindi ba't galing iyon sa personal kong account? Ang karangyaan ng buhay niyo ngayon, hindi ba't nakatayo sa pundasyon ng mga Kanjiro? Isang mabilis na pagbabago ang rumihisto sa kanyang mukha. Ang banal na anyo ay biglang napalitan ng isang mapang-aping galit. Lapastangan. Wala kang karapatang sumagot sa akin ng ganyan. Ang pera ay lumilipas, ngunit ang dangal na ibinigay namin sa iyo bilang asawa ni Alejandro ay walang katumbas na halaga. Padabog siyang lumabas ng kusina, ngunit bago pa siya tuluyang mawala, napansin ko ang isang bagay. Ang kanyang hawak na pouch ay tila may mabigat na laman. Isang kutob ang biglang gumising sa aking sistema. Agad akong pumanhik sa aking kwarto at tinungo ang aking jewelry box na nakatago sa loob ng vault. Pagbukas ko, ang aking hininga ay tila napatid.
Wala na ang kwintas na gawa sa bihirang perlas at diamante, ang tanging pamana sa akin ng aking yumaong ina. Ang tanging bagay na nag-uugnay sa akin sa aking nakaraan at sa aking pagkatao bilang isang kanjuro ay wala na doon. Magnanakaw din. Bulong ko sa hangin ang aking mga mata ay nag-aapoy sa galit. Kahit ang alaala ng ina ko hindi niyo pinatawad. Dali-dali akong bumaba at naabutan ko si Doña Conchita na nagmamadaling lumabas ng pinto. Tila may hinahabol na appointment. Hindi ko siya pinigilan. Hinayaan ko siyang umalis. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan ng aking private investigator. Nakaalis na siya. Sundan mo siya hanggang sa pawn shop na lagi niyang pinupuntahan. At siguraduhin mong makuha ang video na transaction. Utos ko ang boses ko ay hindi na nagpapakita ng anumang emosyon. Eksaktong pagbaba ko ng telepono, pumasok si Alejandro. Mukha siyang pagod ngunit ang kanyang mga mata ay agad na naghahanap ng pagkain. Hon, gutom na ako. Bakit parang walang nakahanda sa mesa? At nasaan si Mama? Sabi niya magdarasal daw kayo ng sabay. Tumingin ako sa kanya sa lalaking pilit na nagbubulag-bulagan sa kasamaan ng kanyang sariling ina. Ang mama mo may mahalagang pinuntahan. At tungkol sa hapunan, mukhang mawawalan ka na ng gana, Alejandro. Ano na namang drama ito, Francesca, pagod ako sa trabaho. Huwag mo na akong dagdagan ng sakit ng ulo. Iritadong sabi niya habang tinatanggal ang kanyang sapatos. Lumapit ako sa kanya at ipinakita ang bukas na jewelry box na bitbit ko. Nasaan ang kwintas ni Mama? Alam kong binigay mo ang passcode ng vault ko sa kanya, Alejandro. Huwag kang magsinungaling sa akin. Sandaling natigilan si Alejandro, ngunit agad din siyang nakabawi. Hiram lang yun, Francesca. Kailangan lang ni Mama ng puhunan para sa bago niyang negosyo. Huwag kang madamot, isipin mo na lang na tulong mo yun sa pamilya. Maibabalik din yun. Negosyo o sugal at hiram ba ang tawag sa pagkuha ng walang paalam? Tanong ko, ang boses ko ay unti-unti nang tumataas. You are all the same. Mga linta na unti-unting sumisipsip sa buhay ko. Isang malakas na kalabog ang narinig nang ihampas ni Alejandro ang kanyang kamay sa lamesa. Tumigil ka. Sino ka ba sa akala mo isang pirma ko lang? Francesca, mawawala ang lahat ng mayroon ka? Matuto kang lumugar. Kung gusto mong manatili sa pamamahay na ito, tikom ang bibig mo. Nanatili akong nakatitig sa kanya, hindi kumukurap. Ang takot na dati ay nararamdaman ko tuwing nagagalit siya ay wala na. Napalitan na ito ng isang malamig na determinasyon. You're right, Alejandro. Isang pirma lang mawawala ang lahat. Bulong ko, ngunit ang tinutukoy ko ay hindi ang pirma ko sa papel na binigay niya, kundi ang pirma niya sa sarili niyang hatol. Tumalikod ako at iniwan siyang sumisigaw sa sala. Pumasok ako sa aking opisina at binuksan ang aking laptop. Isang mensahe ang bumungad sa akin mula sa isang hindi kilalang email address. The auction for the Kanjiro pearls will happen tonight at 10 p.m. If you want it back, be there. But remember, the price is not just money. Sino ang nagpadala nito? At paano nila nalaman ang tungkol sa kwintas sa loob lamang ng ilang minuto? Isang pangalan ang pumasok sa aking isipan. Captain Mateo, hindi ako narito para iligtas ka, Francesca. Narito ako para panoorin kung paano ka rurupok sa ilalim ng bigat ng iyong sariling pangalan. Ang mga salitang iyon ni Captain Mateo ay tumama sa akin na parang isang malamig na agos ng tubig sa gitna ng madilim na pasilyo ng isang abandonadong warehouse sa Binondo. Dito ginaganap ang lihim na auction na binanggit sa email. Hawak ko sa aking nanginginig na mga kamay ang itim na velvet box na naglalaman ng kwintas ng aking ina, ang tanging bagay na itinaya ko ang lahat makuha ko lang muli. Ang bawat butil ng perlas ay tila sumisigaw ng aking pagkatalo. Tumingin ako sa kanya. Nakatayo siya sa ilalim ng isang malamlam na ilaw. Ang kanyang barong ay bahagyang nakabukas sa may leeg. At ang kanyang mga mata ay walang kahit anong emosyon. Sa bawat tibok ng aking puso, nararamdaman ko ang hapdi ng katotohanan. Ang lalaking akala ko ay magiging kakampi ko sa gitna ng bagyo ay tila may sariling apoy na gustong itupok sa akin. Kung ganoon, bakit mo ako tinulungan na makuha ito? Tanong ko, ang aking boses ay bahagyang nanginginig, ngunit nananatiling matatag ang aking tingin. Bakit mo ipinaalam sa akin ang tungkol sa subasta kung gusto mo lang naman akong makitang bumagsak? Humakbang siya palapit, ang tunog ng kanyang mga sapatos sa semento ay lumilikha ng isang nakabibinging katahimikan sa pagitan ng aming mga salita.
Dahil mas masarap panoorin ang pagbagsak ng isang reyna kung nasa kanya ang kanyang pinakamahalagang korona. Isang kanjuro na walang dangal ay isa lamang pangkaraniwang tao, Francesca, at gusto kong makita kung hanggang saan ang itatagal ng iyong amor proprio. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Ang bawat hininga ko ay tila may kasamang bubog na sumasugat sa aking lalamunan. Ang puot na nararamdaman ko para kay Alejandro ay tila nahahaluan na ng isang kakaibang takot at kuryosidad para sa lalaking nasa harap ko. You speak as if you hate my family as much as my husband does, bulong ko. Sino ka ba talaga, Mateo? Bakit puno ng galit ang mga mata mo tuwing tinitingnan mo ang apelidong dala ko? Imbes na sumagot, kinuha niya ang isang makapal na brown envelope mula sa kanyang loob ng barong at inihagis ito sa paanan ko. Ang tunog ng pagbagsak ng papel sa sahig ay tila isang babala. Basahin mo iyan. Iyan ang mga ebidensyang hindi mo nakuha sa sarili mong investigasyon. Sabi niya, ang kanyang tinig ay malamig at puno ng awtoridad. Ang asawa mo, hindi lang siya nagnanakaw sa inyo. Matagal na niyang ibinebenta ang mga asset ng Kanjiro Corporation sa mga dayuhang kumpanya gamit ang peking pirma mo. Tomorrow at the press conference, he's not just going to frame you for embezzlement. He's going to announce that you sold the family heritage out of greed. Dali-dali kong kinuha ang envelope at binuksan ito. Ang aking mga mata ay nanlaki sa bawat dokumentong nababasa ko. Ang aking pirma, isang perpektong panggagaya, sa aking sulat kamay, ay nakalagay sa mga kontratang magpapabagsak sa legacy ng aking ama. Ang aking mundo ay tila tuluyan ng gumuho. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat pagtitiis ko kay Doña Conchita, ang lahat ng iyon ay nauwi sa isang napakalaking bitag. He wants to destroy everything I am. Bulong ko sa sarili ko, ang aking mga luha ay unti-unti nang pumapatak sa mga dokumento. He wants to be the king of the ruins you leave behind. Dugtong ni Mateo. Lumapit siya at hinawakan ang aking baba. Pinilit akong tumingin sa kanya. May dalawa kang pagpipilian, Francesca. Ang maupo dyan at umiyak hanggang sa mawala ang lahat sa iyo o ang sumama sa akin at sunugin natin ang mundong binuo nila. Naramdaman ko ang init ng kanyang mga daliri sa aking balat, isang sensasyong hindi ko inaasahan. Sa kabila ng kanyang malalamig na salita, ang kanyang paghawak ay tila may dalang isang kakaibang pangako ng kaligtasan. Ngunit sa likod ng aking isipan, isang katanungan ang hindi mawala-wala. Bakit mo ako tinutulungan? Ano ang kapalit? Tanong ko, pilit na kumakawala sa kanyang hawak. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Ang kapalit, simple lang. Gusto kong makita ang mukha ni Doña Conchita kapag nalaman niyang ang anak na pinalayas at kinalimutan niya ay ang siyang wawasak sa lahat ng pinaghirapan niya. Yes, Francesca, ang biyenan mo, siya ang sumira sa buhay ko bago ka pa man niya nakilala. Nanigas ang aking buong katawan. Ang piraso ng puzzle ay unti-unti nang nabubuo. Mateo ay hindi lang isang pulis. Siya ay isang sugat mula sa nakaraan ng pamilyang pinasok ko. So we are both victims of the same monsters. Sabi ko, ang aking boses ay puno na ng determinasyon. Hindi, Francesca, sagot niya habang tumatalikod na para umalis. Hindi tayo biktima, tayo ang magiging parusa nila. Meet me at the Kanjiro Tower tomorrow at 8:00 ng umaga. Huwag kang mahuhuli dahil magsisimula na ang paglilinis. Habang pinagmamasdan ko siyang lumalayo at mawala sa dilim, naiwan akong mag-isa sa gitna ng warehouse, yakap ang kwintas ng aking ina at ang mga dokumentong magiging sandata ko. Sa aking isipan, isang imahe. Ang malinaw na nakaukit ang mukha ni Alejandro at Bianca. Habang unti-unti silang nilalamon ng katotohanang akala nila ay naitago na nila. Handa na ba akong maging kakampi ng isang diablo para talunin ang mga demonyo sa buhay ko? Maging masaya ka na lang, Francesca. At least hindi ka mabubulok sa hirap kapag wala na ang lahat. Bibigyan kita ng sapat na sustento kahit nasa loob ka na. Ang boses ni Alejandro ay tila isang malambot na bulong ng kamatayan habang inaayos ko ang kanyang kurbata sa harap ng salamin. Ang kanyang mga mata ay hindi tumitingin sa akin, kundi sa kanyang sariling refleksyon. Isang lalaking lasing sa kapangyarihang akala niya ay hawak na niya.
Nararamdaman ko ang init ng plansa na ginamit ko sa kanyang barong, isang init na tila lumilipat sa aking mga palad, nagpapaalala sa akin na ang bawat pagkilos ko ngayon ay isang dula. Salamat Alejandro, salamat sa pag-aalaga mo sa akin kahit na ganito ang nangyayari. Bulong ko ang aking tinig ay bahagyang nanginginig sapat na para maniwala siya na ako ay isang babaeng tuluyan ng nawalan ng pag-asa. Yumuko ako, itinatago ang kislap ng puot sa aking mga mata. Ang bawat haplos ko sa kanyang dibdib ay parang paghawak sa isang malamig na bangkay. Sa labas ng aming silid, narinig ko ang mahinang tunog ng mga yabag ni Bianca sa pasilyo, tila isang anino na laging nakabantay sa bawat galaw ko. You're a good wife, Francesca. Sayang lang at kailangan nating dumaan sa ganito. Pero isipin mo na lang, para ito sa kinabukasan ng lahat. Para sa legacy ng tatay mo. Sabi ni Alejandro habang hinahaplos ang aking buhok. Ang kanyang hawak ay tila mga galamay ng isang halimaw na dahan-dahang pumupulupot sa aking leeg. Gagawin ko ang lahat para sa iyo, Alejandro. Alam mo yan? Sagot ko, pilit na pinipigilan ang pagduwal na nararamdaman ko. Tumalikod siya at kinuha ang kanyang bag, handa na para sa press conference na gaganapin sa hapon. Ngunit bago siya makalabas, pumasok si Bianca. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan. Ang paraan ng pagtingin niya kay Alejandro ay puno ng kahulugan, isang lihim na mensahe na hindi na nila magawang itago sa harap ko. Sir Alejandro, Madam? Patawad po, medyo masama lang ang pakiramdam ko ngayong umaga. Sabi ni Bianca, ang kanyang boses ay tila isang mahinang huni. Bigla siyang napahawak sa gilid ng pinto at mabilis na tumakbo patungo sa banyo ng aming silid. Narinig ko ang tunog ng kanyang pagsusuka sa loob, isang tunog na nagpatahimik sa buong kwarto. Nagkatinginan sina Alejandro at Doña Conchita, nakapapasok lang din sa silid. Ang aking biyanan ay may isang kakaibang ngiti. Sa kanyang mga labi, isang ngiting puno ng tagumpay at kasakiman. Mukhang may magandang balita na hindi na makakapaghintay, Alejandro. Bulong ni Doña Conchita habang nakatitig sa pinto ng banyo. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pangungutya. Ang isang baog na puno, Francesca, ay kailangang palitan ng isang lupang masagana at may buhay. Yan ang batas ng kalikasan. Naramdaman ko ang isang matinding kirot sa aking dibdib, hindi dahil sa selos, kundi dahil sa tindi ng kanilang kawalang hiyaan. 10 taon akong nagpakaalipin sa pamilyang ito, 10 taon kong tiniis ang bawat insulto tungkol sa hindi ko pagkakaroon ng anak. At ngayon, sa mismong silid kung saan ako natutulog, ipinapamukha nila sa akin ang bunga ng kanilang pagtataksil. Lumabas si Bianca mula sa banyo, nagpapahid ng kanyang bibig at tumingin kay Alejandro ng may mapupungay na mata. Patawad po, baka dahil lang ito sa kinain ko kagabi. No, Bianca, we both know it's not the food. Sabi ni Alejandro, ang kanyang boses ay puno ng galak na hindi niya maitago. Humakbang siya palapit sa sekretarya at hinawakan ang kamay nito sa harap ko. Francesca, kailangan mong malaman ang totoo. Bianca is carrying my child, my heir, ang tagapagmana na hindi mo kailanman naibigay sa akin. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng silid, tila isang rebulto ng asin. Ang bawat salita ni Alejandro ay parang isang latigo na humahampas sa aking kaluluwa. Ngunit sa ilalim ng aking maskara ng pighati, ang aking isipan ay mabilis na nagtatrabaho. Ang bawat detalye ng kanilang pag-amin ay magiging bahagi ng kanilang pagbagsak. Anak, may anak kayo. Tanong ko, ang aking boses ay pumiyok sa tamang timpla ng sakit at kulat. Yes, at sa tingin mo ba hahayaan kong ang anak ko ay lumaking may nanay na isang kriminal, hindi Francesca? Pagkatapos ng press conference ngayong hapon, tuluyan na kaming magiging isang pamilya. At ikaw ay magiging isang masamang panaginip na lang sa aming buhay. Sabi ni Alejandro nang may kasamang tawa. Tumalikod silang tatlo, iniwan akong mag-isa sa gitna ng silid na puno ng amoy ng pagtataksil. Narinig ko ang kanilang masayang tawanan habang pababa sila ng hagdan, tila ba ipinagdiriwang na nila ang aking libing. Kinuha ko ang aking cellphone at mabilis na nag-type ng mensahe para kay Captain Mateo. The seed has been planted, the poison is ready to bloom. Are you in position? Isang segundo lang ang lumipas, dumating ang sagot. Always, don't let your tears dry just yet, Francesca. The world needs to see the broken queen before they see the executioner. Tumingin ako sa salamin.
Pinahid ko ang isang patak ng luhang lumabas sa aking mata. Hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng pasasalamat. Pasasalamat dahil sa wakas binigay na nila sa akin ang huling piraso ng ebidensya na kailangan ko upang tuluyan silang burahin sa mundong ito. Hanggang saan kaya ang itatagal ng saya nyo kapag nalaman nyo na ang sanggol na inaasahan nyo ay ang magiging mitya ng inyong katapusan, pasahan? Huwag mong kakalimutan na ang apelidong Kanjuro ay hindi lang isang pangalan. Ito ay isang responsibilidad. Ito ay dugo at pawis ng mga nauna sa atin. Ang tinig ng aking ama, si Don Francisco Kanjuro, ay tila isang mahinang bulong na nagmumula sa kailaliman ng aking alaala habang nakatayo ako sa loob ng isang pribadong kwarto sa ospital. Malamig ang hangin dito, amoy gamot at kawalang pag-asa. Ang tanging ingay na naririnig ay ang ritmo ng makinang nagpapanatili sa kanyang paghinga, isang tunog na tila nagbibilang ng mga segundong natitira sa kanyang buhay. Dahan-dahan kong hinawakan ang kanyang kamay. Ang balat niya ay parang tuyong papel malamig at wala ng lakas. Tumingin ako sa kanyang mukhang payapa, sa gitna ng pagkakakomatose. Kung alam mo lang, Dad, kung alam mo lang kung paano nilalapastangan ng lalaking pinagkatiwalaan mo ang lahat ng pinaghirapan mo. Dad, I'm here. It's Francesca. Bulong ko, ang aking boses ay bahagyang pumiyok dahil sa pigil na iyak. I'm sorry, patawarin mo ako dahil hinayaan kong pasukin tayo ng mga linta. Patawarin mo ako dahil naniwala ako sa mga pangako ni Alejandro. Sa sandaling iyon, ang aking isipan ay tila isang sirang pelikulang bumalik sa nakaraan, 10 taon na ang nakalilipas. Naalala ko ang araw ng aming kasal, ang araw na akala ko ay simula ng aking sariling fairy tale. Nakatayo si Alejandro sa dambana, mukhang kagalang-galang at puno ng pagmamahal. Matapos ang seremonya, lumapit siya kay Dad at lumuhod sa harap nito. Don Francisco, hinding-hindi ko po sasaktan ang anak nyo. Ituturing ko po siyang reyna at pagsisilbihan ko ang kumpanya nyo ng higit pa sa aking buhay. Sumpa ni Alejandro noon. Ang kanyang mga mata ay tila nagniningning sa katapatan, isang katapatan na ngayon ay alam ko ng isa lamang mahusay na pag-arte para makuha ang tiwala ng aming pamilya. Make sure you do, Alejandro, because if you break her heart, you break the Kanjuro legacy, sagot ni Dad habang nakangiti sa amin. Ang alaala ng haplos ni Alejandro sa aking pisngi noong gabing iyon ay tila isang apoy na sumusunog sa aking balat ngayon. Ang bawat halik niya, ang bawat I love you, ay mga patalim na unti-unti niyang itinatanim sa aking likuran sa loob ng 10 taon. Ang sakit ng pagkabaog na ipinamumukha nila sa akin, ang pangungutya ni Doña Conchita, lahat ng iyon ay tiniis ko dahil akala ko ay may pag-ibig kaming pinoprotektahan. But I was wrong, Dad. There was no love, only greed. Sabi ko habang mas hinihigpitan ang hawak sa kanyang kamay. They think they've won. They think the baby Bianca is carrying is the new heir. They think they can just throw me away like a piece of trash. Naramdaman ko ang pagdaloy ng mainit na luha sa aking mga pisngi. Ang bawat patak ay tila nagtatanggal ng bahagi ng aking kahinaan. Sa loob ng kwartong ito, sa harap ng aking amang hindi makapagsalita, tuluyan nang namatay ang huling bahagi ng Francesca, na marunong magmahal at magpatawad. But they don't know who I am, Dad. I am your daughter. I am a Kanjuro. Hindi ako papayag na ang mga abong na iwan nila ay maging katapusan natin. I will take everything back. From the company to our dignity. Ipaparamdam ko sa kanila kung gaano kasakit ang mawalan ng lahat sa gitna ng kanilang tagumpay. Sa gitna ng aking panunumpa, naramdaman ko ang isang mahinang paggalaw mula sa mga daliri ni Dad. Isang maliit na kislap ng buhay na nagpabilis sa tibok ng aking puso. Ang makinang nagbabantay sa kanyang tibok ng puso ay biglang naglabas ng isang mabilis na tunog, tila tumutugon sa aking mga salita. Dad, naririnig mo ba ako? Tawag ko, ang aking mga mata ay nanlaki sa pag-asa. Ngunit bago ko pa man muling makita ang anumang senyales, ang pinto ng kwarto ay biglang bumukas. Isang nurse ang pumasok, mukhang nagmamadali at balisa. Madam, kailangan niyo na pong lumabas. May mga reporters na nakakita sa sasakyan niyo sa labas. At balita ko, papunta na rin dito si Sir Alejandro kasama ang mga abogado niya. Gusto nilang ilipat ang pamamahala sa medical decisions ng tatay niyo. Mabilis na sabi ng nurse, ang kanyang boses ay puno ng takot. Nanigas ang aking buong katawan. Alejandro, kahit dito sa ospital,
Kahit ang huling hininga ng tatay ko gusto pa rin niyang kontrolin. Gusto niya akong mawalan ng karapatang makasama ang sarili kong ama. Hindi ko hahayaang mangyari yun, bulong ko. Hinalikan ko ang noo ni Dad at tiningnan siya ng may huling pangako. Wait for me, Dad. Babalik ako. At sa susunod na pagkakataon, wala na silang kapangyarihang paghiwalayin tayo. Mabilis akong lumabas ng kwarto, ang aking puso ay punong-puno ng puot at determinasyon. Sa dulo ng pasilyo nakita ko ang anino ni Alejandro at ang kanyang mga kasamahan na papasok na sa gusali. Ang digmaan ay hindi na lang tungkol sa kumpanya. Ito ay tungkol na sa huling hininga ng aking ama at tinitiyak ko, Alejandro, ito ang huling pagkakamaling gagawin mo. Huwag mong pilitin ang sarili mo, Francesca. Hindi mo na kaya ang pasaning ito. Hayaan mo na akong mag-alaga sa tatay mo at sa kumpanya. Magpahinga ka na. Ang boses ni Alejandro ay puno ng mapagkunwaring pag-aalala habang nakatayo kami sa malamig na hallway ng ospital. Sa likod niya nakatitig ang dalawang abogadong tila mga buitreng naghihintay ng bangkay. Ang bawat salita niya ay parang isang patibong na dahan-dahang nagsasara sa paligid ko. Tumingin ako sa kanya, ang aking mga mata ay puno ng pekeng pagod at luha. Pinilit kong manginig ang aking mga balikat, tila isang ibong nabalian ng pakpak. Siguro nga tama ka, Alejandro. Pagod na ako. Hindi ko na alam kung sino ang tatakbuhan ko. Nakita ko ang mabilis na pagdaan ng tagumpay sa kanyang mga mata. Inakbayan niya ako, isang yakap na tila ba sa kanya ako ligtas. Ngunit sa loob-loob ko ay nasusuka ako sa bawat segundo ng kanyang paghawak. Iyan ang gusto kong marinig, Hon. Don't worry, asikasuhin mo na lang ang mga gamit mo. Ako na ang bahala rito. Sabi niya sabay abot sa akin ang isang panulat para sa mga bagong medical documents. Pinirmahan ko ang papel, ang bait or ang moinyu na kanina ko pa inihanda. Hindi niya alam na ang dokumentong iyon ay hindi nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan sa aking ama, kundi isang legal na pag-amin na siya ang nag-uutos sa lahat ng transaksyon sa ospital, gamit ang pondo ng kumpanya, isang ebidensya ng maling paggamit ng pera. Nang makauwi kami sa mansyon, dumiretso ako sa aking opisina. Sinundan ako ni Alejandro, tila isang asong gutom na naghihintay ng pagkakataon. Hon, may isa pa akong kailangan, simula niya habang dahan-dahang isinasara ang pinto. Ang legacy fund account ng tatay mo, kailangan nating i-move ang funds para hindi ma-freeze ng bangko habang may investigation. Ibigay mo na sa akin ang access code. Humarap ako sa kanya, ang aking mukha ay tila isang blankong papel. Ang legacy fund, iyon ang huling natitira para sa pagpapagamot ni Dad Alejandro. Sigurado ka ba? Trust me, Francesca. Para ito sa atin. Para sa magiging anak natin. Mabilis niyang pagtatama, tila nakalimutan niyang alam ko na ang tungkol kay Bianca. Lumingon ako sa aking computer at dahan-dahang nag-type. Sige, narito ang code. Pero pangako mo, Alejandro, gagamitin mo ito para iligtas ang pamilyang ito. Iniwan ko ang computer na bukas at lumabas ng kwarto, pilit na itinatago ang aking ngiti. Tumungo ako sa library at kinuha ang aking earphone. Nakakakabit ito sa isang nakatagong recorder sa loob ng opisina. Narinig ko ang mabilis na pagpindot ni Alejandro sa keyboard. Narinig ko rin ang pagbukas ng pinto at ang mahinang hagikik ni Bianca. Nakuha mo na ang password. Ang boses ni Bianca ay puno ng kasabikan. Yes, finally, ang tanga talaga ni Francesca. Akala niya ililigtas ko ang tatay niya. Sa sandaling mailipat ko ang pera sa account natin sa Singapore, wala na siyang magagawa. Bukas sa press conference, wala na siyang matitirang kahit isang sentimo. Ang tawa ni Alejandro ay umalingaw-ngaw sa aking pandinig, isang tawang puno ng kasamaan. I love you, Alejandro. Ang talino mo talaga. Hindi ko na makahintay na makitang nakaposas ang reynang iyan. Sagot ni Bianca kasunod ang tunog ng kanilang paghalik, isang tunog. Natila ba ang dalawang ahas ay nagdiriwang sa gitna ng kanilang biktima. Hindi nila alam ang account na binuksan ni Alejandro ay isang mirror account na ginawa namin ni Captain Mateo. Ang bawat sentimong ililipat niya ay hindi pupunta sa Singapore, kundi direkta sa isang escrow account na hawak ng Cook Dutra Kwokjia, NBI, bilang ebidensiya ng theft at money laundering. Dahan-dahan kong inalis ang earphone. Tumingin ako sa bintana kung saan ang ulan ay nagsisimula nang pumatak sa salamin, tila mga luhang hindi ko na kailangang ilabas. Ubusin niyo ang lahat, Alejandro.
Ubusin nyo ang bawat sentimong akala nyo ay sa inyo, bulong ko sa hangin. Dahil ang bawat piso na ninanakaw nyo ngayon ay katumbas ng 1 taon sa loob ng rehas. Sa gitna ng aking pananahimik, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking cellphone. Isang video call mula sa isang unknown number. Pagkasagot ko, lumitaw ang mukha ni Captain Mateo. Nakatayo siya sa harap ng isang malaking monitor na nagpapakita ng real-time transfer ng pera ni Alejandro. The bait is taken, Francesca. He's digging his own grave faster than we expected. Sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay malamig, ngunit may halong paghanga. Let him finish, Mateo. Gusto kong makita kung gaano siya kasaya bago ko bawiin ang lahat ng hininga niya. Sagot ko. Maghanda ka na para sa bukas, Francesca. The press conference will be your stage. Just remember, once we start, there's no turning back. Sisiguraduhin nating ang bawat pilat na iniwan nila sa iyo ay magiging marka ng kanilang katapusan. Habang pinagmamasdan ko ang screen, narinig ko ang malakas na pagsasara ng pinto sa itaas. Pababa na sila. Ang mga magnanakaw ay handa na para sa kanilang huling gabi ng karangyaan. Hindi ko alam kung bakit, pero sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang ginhawa. Ang laro ay nasa kamay ko na. Kailangan nating mag-usap. Hindi sa telepono, kundi ng personal. Ang mensaheng iyon ni Captain Mateo ay dumating madaling araw, ilang oras bago ang nakatakdang press conference. Hindi ako nag-atubili. Nagbihis ako ng tahimik, nilampasan ng kwarto, kung saan ko narinig ang malakas na hilik ni Alejandro at pasikretong lumabas ng mansyon. Nagkita kami ni Mateo sa isang tahimik na rooftop ng isang lumang gusali sa Makati. Ang lamig ng madaling araw ay tila bumabalot sa aming dalawa, ngunit ang kaba sa aking dibdib ay nagbibigay ng init na hindi ko maipaliwanag. Nakatayo siya sa gilid, pinagmamasdan ang mga natutulog na ilaw ng syudad. Sa unang pagkakataon, hindi siya mukhang isang malamig na opisyal, kundi isang lalaking nag-iisip ng malalim. Ano ang problema, Mateo? Bakit kailangan natin magkita dito? Tanong ko habang lumalapit. Lumingon siya sa akin. Ang liwanag ng isang malapit na poste ng ilaw ay nagbigay ng anino sa kanyang mukha. Ang bank account ni Alejandro nagkaroon ng komplikasyon, Francesca. Nanlaki ang mga mata ko. Ang puso ko ay tila huminto. Komplikasyon? Akala ko ba nakahanda na ang NBI? Akala ko ba nakarating na ang pera sa escrow account natin? Humakbang siya palapit sa akin, mas malapit kaysa sa kinakailangan. Naramdaman ko ang init ng kanyang hininga. Nakapasok ang pera, Francesca. Ngunit bago ito masecure ng NBI, may isa pang account na nagtry kumuha nito. Isang offshore account. Kung hindi ko naagapan, baka nakuha nila ang kalahati ng pera ng tatay mo. Sino-sino pa ang nakakaalam ng account na yon? Tinitigan niya ako sa mga mata, ang kanyang ekspresyon ay puno ng pagdududa, ngunit may halong pag-aalala. Iyon ang gusto kong malaman, Francesca. May ibang naglalaro sa board natin. At kung sino man ito, alam niya ang bawat galaw natin. Habang nagsasalita siya, napansin ko ang bahagyang pagbaba ng kanyang kurbata, marahil dahil sa pagod o stress. Sa bahaging iyon ng kanyang dibdib, may isang bagay na nakapukaw ng aking pansin. Isang bahagyang nakalabas na tattoo. Hindi iyon isang ordinaryong tattoo. Isa itong marka ng isang ahas na nakapulupot sa isang espada, ang sagisag ng mga Ibanez, ang pinakamalaking kalaban ng pamilya Canjero sa mundo ng negosyo at politika. Ang pamilyang pilit na sumira sa aking ama, bago pa man ako isilang. Bigla akong napaatras. Ang takot na nararamdaman ko kay Alejandro ay tila napalitan ng isang mas malalim at mas madilim na pangamba. Mateo, ano yan? Bulong ko, ang aking mga mata ay nakatitig sa marka sa kanyang balat. Napatingin siya sa kanyang dibdib at mabilis na inayos ang kanyang damit, ngunit huli na ang lahat. Nakita ko na, ang katahimikan sa pagitan namin ay naging kasing bigat ng tingga. Francesca, let me explain, sabi niya, pilit na lumalapit, ngunit mabilis ko siyang pinigilan ng aking kamay. Sino ka ba talaga, Mateo, anak ka ni Doña Conchita? Pero bakit may marka ka ng mga Ibanez? Nagtatrabaho ka ba para sa kanila? Sila ba ang sumubok kumuha ng pera ko? Sunod-sunod kong tanong, ang aking boses ay nagiging matalim na. Huminto siya, ang kanyang mukha ay naging seryoso. Hindi ako nagtatrabaho para sa kanila.
Ang tattoo na ito ay marka ng aking nakaraan, Francesca. Bago ako naging pulis, bago ko nahanap ang sarili ko, iyan, ang tanging pamilyang nag-ampon sa akin, matapos akong itapon ng sarili kong ina. Ang kanyang paliwanag ay tila makatwiran, ngunit paano ko siya paniniwalaan? Sa mundong ito kung saan ang sarili kong asawa ay traidor, paano ko ititiwala ang buhay ko sa isang lalaking may marka ng kaaway sa kanyang dibdib? Kung ganoon, kaninong laro ba talaga ito, Mateo, sa akin o sa'yo? Tanong ko. Sa atin, Francesca. Sagot niya ng may diin. Lumapit siya ulit at hindi ko na siya nagawang pigilan. Hinawakan niya ang aking mga balikat. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit, ngunit hindi nananakit. Trust me, I could have let them take the money, but I stopped them. Ginawa ko yun dahil hindi ko hahayaang may ibang manakit sa'yo. Ako, tayo lang ang tatapos nito. Ang paraan ng pagkakasabi niya, ang tindi ng kanyang titig, ay nagdulot ng isang kakaibang pakiramdam sa aking dibdib, isang kilig, na matagal ko nang hindi nararamdaman, ngunit nakabalot sa panganib. Si Mateo ay isang apoy na nakakaakit, ngunit nakakapaso. Tumingin ako sa kanyang mga mata, naghahanap ng kasinungalingan, ngunit wala akong nakita, kundi isang lalaking handang sumunog ng mundo para sa isang layunin. Sana nga totoo ang sinasabi mo, Mateo, dahil kung malaman kong isa ka rin sa mga gustong pabagsakin ang pamilya ko, hindi lang si Alejandro ang papatayin ko, banta ko sa kanya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. I expect nothing less from you, Francesca. Maghanda ka na. Ilang oras na lang magiging alikabok na ang asawa mo. Bumalik ako sa mansyon na may bagong bigat sa aking isipan. Ang plano ay tuloy, ngunit ang taong kasama ko sa laban na ito ay isang malaking katanungan. Habang pinagmamasdan ko ang sikat ng araw na dahan-dahang pumuputol sa dilim, alam kong ang press conference ngayong hapon ang magiging pinakamahalagang entablado ng aking buhay. Ang reyna ay handa na. Ngunit sino ang tunay na naglalaro sa kanyang likuran? Lahat ay nakahanda na, Sir Alejandro. Ang mga reporters ay nasa labas na. Hinihintay na lang nila ang statement nyo. Ang boses ni Bianca ay puno ng pagmamalaki habang inaayos niya ang folder ng mga dokumento sa ibabaw ng mesa. Kasalukuyan kaming nasa VIP room ng Antonio's, isang sikat na restaurant sa Tagaytay, kung saan ipinatawag ni Alejandro ang mga piling mamamahayag para sa kanyang grand announcement. Ang malamig na hangin mula sa labas ay hindi sapat para pawiin ang init ng tensyon sa loob ng kwarto. Nakatayo ako sa isang sulok na kasuot ng isang simpleng itim na damit. Pilit kong itinatago ang aking pagiging handa sa likod ng isang mukhang pagod at talunan. Si Doña Conchita ay nakaupo sa sofa umiinom ng tsaa na tila ba isang dugong bughaw na nanonood ng isang masayang dula. Perfect, sabi ni Alejandro humarap sa salamin para ayusin ang kanyang buhok. Lumingon siya sa akin, ang kanyang ngiti ay isang insulto sa 10 taon naming pagsasama. Ready ka na ba, Francesca? Tandaan mo ang script natin. Aaminin mo ang embezzlement at sasabihin mong ginawa mo iyon dahil sa pressure mula sa tatay mo. Walang ibang idadamay. Tumango ako ng dahan-dahan. Opo, Alejandro. Gagawin ko ang lahat para matapos na ito. Good girl. Sabi ni Doña Conchita habang ibinababa ang kanyang tasa. Iyan ang unang tamang ginawa mo bilang asawa. Sana naman ay may matutunan ka sa loob ng kulungan. Gusto kong sumagot. Gusto kong ipamukha sa kanya na ang perang ginagamit niya pang kasino ay galing sa pawis ng aking ama, pero pinigil ko ang aking dila. Malapit na. Konting oras na lang. Lumabas kami ng VIP room at bumungad sa amin ang flash ng mga camera. Ang mga reporters ay nag-uunahan sa pagtatanong, pilit na kumukuha ng anumang detalye tungkol sa iskandalong bumabalot sa Kanjiro Corporation. Tumayo si Alejandro sa harap ng microphone, mukhang isang bayani na handang iligtas ang kumpanya mula sa sariling asawa. Ladies and gentlemen, thank you for coming. Simula niya ang kanyang boses ay perpektong nagpapahayag ng pighati. Ngayong araw gusto kong linawin ang mga balibalitang lumalabas. Oo, may nawawalang pondo sa Kanjiro Corporation. At sa kasamaang palad, ang taong nasa likod nito ay walang iba kundi ang sarili kong asawa, si Francesca Kanjiro. Nagkaroon ng malakas na bulungan sa buong kwarto. Ang mga camera ay mabilis na tumutok sa akin. Naramdaman ko ang mga titig nila na parang mga karayom na tumutusok sa aking balat. I have the signed confession right here. Patuloy ni Alejandro
habang itinataas ang papel na pinirmahan ko noong anibersaryo namin. I tried to save her to protect her, but the truth must come out for the sake of the company and its employees. Tumayo si Bianca sa tabi niya, umaarte bilang isang nag-aalalang empleyado. Nakita ko ang paghawak ni Alejandro sa bewang ni Bianca, isang mabilis, ngunit palihim na haplos na nakita ng aking mga mata, ngunit hindi ng mga kamera. Habang nagpapatuloy si Alejandro sa kanyang pag-arte, tiningnan ko ang pinto sa likuran. Naghihintay ako sa pagdating ng NBI, naghihintay na makita ang mukha ni Mateo. Ito na ang oras para ilabas ang ebidensya ng mirror account, ang ebidensya na si Alejandro ang nag-transfer ng pera. At sa wakas bumukas ang pinto. Pumasok ang ilang mga lalaking naka-uniforme sa pangunguna ni Captain Mateo. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Ang mga reporters ay mabilis na nagbigay daan. Captain Mateo, bati ni Alejandro, tila inaasahan na ang pagdating nito. I assume you're here to make the arrest. Lumingon ako kay Mateo. Ito na. Ito na ang sandali kung saan babaligtad ang mundo ni Alejandro. Hinihintay kong ituro niya si Alejandro, hinihintay kong marinig ang mga salitang magpapalaya sa akin. Ngunit ang mga mata ni Mateo ay hindi tumingin kay Alejandro, tumingin siya sa akin. Isang malamig, walang emosyong titig na pumasok sa aking kaluluwa at nagdala ng isang matinding kilabot. Yes, Mr. Koichi, we are here to make an arrest. Sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong restaurant. Dahan-dahan siyang naglakad, palapit, at huminto sa harap ko. Francesca Canjiro, you are under arrest for corporate fraud, embezzlement, and attempting to wire transfer 500 milyong piso to an offshore account. Deklara niya. Nanlaki ang aking mga mata. Ang mundo ko ay tila tumigil. Hindi ito ang plano. Hindi ito ang pinag-usapan namin. Mateo, anong ginagawa mo? Bulong ko, hindi makapaniwala sa nangyayari. Hinawakan niya ang aking braso ng mahigpit at inilabas ang mga posas. You have the right to remain silent, Mrs. Koichi. Napatingin ako kay Alejandro. Siya ay nakangiti, isang ngiting punong-puno ng tagumpay. Si Bianca ay nakatingin sa akin ng may pagkutya at si Doña Conchita ay nagkrus pa ng sign of the cross, tila nagpapasalamat sa kalangitan. Nakita mo na, Francesca, kahit ang batas alam kung sino ang tunay na kriminal. Sabi ni Alejandro nang malakas sapat para marinig ng lahat. Sa gitna ng ingay ng mga kamera, ng mga tanong ng mga reporters, at ng pagposas sa aking mga kamay, nakita ko si Mateo na lumapit kay Doña Conchita. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na silver locket, isang locket na alam kong pag-aari ng aking biyenan, ang locket na ibinigay niya sa kanyang anak na iniwan niya. Kinuha iyon ni Doña Conchita, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat bago siya tumingin kay Mateo nang may pagkilala at pagtanggap. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na ang lahat. Hindi ako pinagtaksilan ng aking asawa lamang. Pinagtaksilan ako ng kaisa-isang taong inasahan kong tutulong sa akin. Mateo didn't just play me, he sold me out to get the mother he always wanted. Habang hinihila nila ako palabas ng Antonios, ang bawat hakbang ko ay parang pagbagsak sa isang malalim na bangin. Wala na akong pera. Wala na akong dangal. Wala na akong kakampi. Ang reyna ay tuluyan ng bumagsak. Ang lamig ng bakal ng rehas ay tila unti-unting gumagapang sa aking balat. Dito sa loob ng isang maliit at madilim na selda sa headquarters ng NBI, ang ingay ng mga kamera at ang mga tawanan ni Alejandro ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang nag-iisang ilaw sa itaas ay kumukurap, tila nag-aagaw buhay, tulad ng natitirang pag-asa sa aking puso. Nakaupo ako sa malamig na semento, nakabaluktot, yakap-yakap ang aking sarili. Ang damit na kanina lang ay simbolo ng aking pagiging reyna ngayon ay parang basahan na bumabalot sa isang talunan. Hindi ko na mabilang kung ilang oras na akong nandito. Ang isip ko ay pilit na naghahanap ng sagot. Paano nagawang traidorin ako ni Mateo? Paano niya nagawang ibenta ang aking buhay kapalit ng pagmamahal ng isang inang nagtapon sa kanya? Ang hapdi sa aking dibdib ay mas masakit pa kaysa sa ginawa ni Alejandro dahil kay Mateo, nagtiwala ako ng walang pag-aalinlangan. Narinig ko ang mabigat na yabag ng sapatos na papalapit sa aking selda. Isang pamilyar na tunog. Dahan-dahan kong iniangat ang aking paningin. Nakatayo si Mateo sa labas ng rehas, nakatingin sa akin. Ang kanyang mukha ay nananatiling blangko, ngunit sa ilalim ng malamlam na ilaw,
Parang nakikita ko ang isang bakas ng pagkapagod. Or baka guni-guni ko lang iyon dahil sa pag-asam na baka isang pagkakamali lang ang lahat. Kamusta ang pakiramdam ng isang reyna sa loob ng kulungan, Francesca? Tanong niya, ang kanyang tinig ay malamig na parang yelo. Bumangon ako at naglakad papalapit sa rehas. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Wala na ang takot, wala na ang luha. Tanging puot na lang ang natitira. Magkano, Mateo, magkano ang halaga ng buhay ko para sa iyo? Isang yakap mula kay Doña Conchita. Isang pag-amin na anak ka ng pamilyang Ibanez na nagpalaki sa iyo bilang aso. Banta ko sa kanya. Ang aking mga daliri ay nakakapit ng mahigpit sa bakal ng rehas. Hindi siya kumibo. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang aking cellphone, ang mismong phone na naglalaman ng mga ebidensya kasama ang audio recording ng pag-amin ni Alejandro at Bianca. Iniharap niya ang screen sa akin at sa harap ng aking mga mata, pinindot niya ang delete. Wala nang ebidensya, Francesca. Ang lahat ng recording, ang lahat ng files tungkol sa mirror account burado na. Bukas idedeklara ng pamilya mo na baliw ka. Ililipat ang kontrol ng kumpanya kay Alejandro at ikaw dito ka na mabubulok hanggang sa makalimutan ka ng mundo. Sabi niya, inilalagay muli ang phone sa kanyang bulsa. Naramdaman ko ang pagguho ng huling haligi ng aking plano. Kinuha na niya ang lahat. Binura na niya ang tanging sandatang hawak ko. Bakit pa? Bulong ko ang aking boses ay halos mawalan ng tunog. Sabihin mo sa akin kung bakit, Mateo. Ano ang ginawa ko sa iyo para saktan mo ako ng ganito? Tinitigan niya ako ng matagal. Sa isang maikling sandali, nakita ko ang paglambot ng kanyang mga mata. Ngunit mabilis itong nawala. Dahil ito ang kailangan mangyari. Dahil sa larong ito, Francesca, ang tanging paraan para mabuhay ay ang maging mas halimaw kaysa sa kanila. Tumalikod na siya para umalis, ngunit bago siya tuluyang makalayo, lumingon siya muli. Ang buhay mo bilang asawa ni Alejandro ay tapos na, pero ang buhay mo bilang Francesca Canjero, nasa iyo kung paano mo ito tatapusin. Iniwan niya akong nag-iisa kasama ng kanyang mga salitang tila mga bugtong. Ano ang ibig niyang sabihin? Isang oras matapos ang pagbisita ni Mateo, isang babaeng gwardya ang lumapit sa aking selda. Wala siyang sinabi. Iniabot niya sa akin ang isang maliit na nakatuping papel sa pagitan ng mga rehas. Pagkatapos ay umalis siya ng tahimik. Dahan-dahan kong binuklat ang papel. Walang pangalan ng sender, ngunit ang sulat kamay ay pamilyar. Ito ay galing kay Nanay Rosa, ang aming matagal ng kasambahay na itinuring ko na ring ina. Francesca, anak, nakita ko ang lahat sa balita. Huwag kang susuko. May isang lalaking dumating sa ospital, isang pulis na may tattoo. Inilipat niya ang tatay mo sa isang mas ligtas na kwarto. Ligtas siya, anak. At nakita ko siyang iminulat ang kanyang mga mata. Gising na ang tatay mo, gising na si Dad. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na boltahe ng kuryente na dumaloy sa aking sistema. Gising na si Dad. Ligtas siya, at ang nagligtas sa kanya ay ang lalaking nagpakulong sa akin. Tiningnan ko ulit ang pintuan kung saan lumabas si Mateo kanina. Ang aking isipan ay pilit na nag-uugnay ng mga detalye. Burado ang ebidensya. Idedeklara akong baliw. Ligtas si Dad. Si Mateo ang nagligtas kay Dad. Sa sandaling iyon, ang malamig na katotohanan ay tila isang mainit na liwanag na sumabog sa aking isipan. Ang lahat ng ito, ang pag-aresto sa akin, ang pagbubura ng ebidensya, ang paglapit niya kay Doña Conchita, hindi iyon pagtataksil. Ito ay isang proteksyon. Pinakulong niya ako hindi para sirain ako, kundi para ilayo ako sa panganib habang inililigtas niya ang aking ama at naghahanda para sa huling hampas. Napasandal ako sa pader at sa unang pagkakataon, matapos ang ilang buwang paghihirap, isang malalim at tunay na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Akala ni Alejandro nakuha na niya ang lahat. Akala ni Bianca ay reyna na siya. At akala ni Doña Conchita ay nabawi na niya ang kanyang anak. Pero hindi nila alam, sa pagkakulong ko, binigyan nila ako ng pagkakataong buuin ang pinakamalaking bitag. At ngayon, hindi na lang ako ang magbabalik. Babalik kaming lahat. Tapamatap. Ang tunog ng pag-uumpugan ng mga mamahaling basong kristal ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon ng mga Canjero, isang tunog na nagpapahiwatig ng pagdiriwang mula sa mga taong nagtayo ng kanilang kaharian sa ibabaw ng aking mga luha.
Habang ako ay nakaupo sa malamig na selda, si Alejandro ay nakaupo sa silya ng aking ama sa kabisera ng mahabang hapagkainan. This is just the beginning, Bianca. Bukas sa opisyal na pagpupulong ng Board of Directors, ililipat na nila sa akin ang buong pamamahala ng Kanjiro Corporation. At ikaw, my love, ay magiging opisyal na ginang ng bahay na ito. Masayang deklarasyon ni Alejandro, ang kanyang boses ay umaapaw sa pagmamalaki at kasakiman. Sa kabilang dulo ng sala nakaupo si Doña Conchita kasama ang kanyang mga kaibigang sinamaan at Chona. Ang kanilang mga tawanan ay parang mga matutulis na tinik na sumusugat sa alaala ng aking tahanan. Sabi ko na nga ba, Conchita, may tinatagong baho yang manugang mo. Masyadong mapagmataas, akala mo kung sinong santa magnanakaw din pala, mabuti na lang at mabilis kumilos ang anak mo, panunulsol ni Maan habang humihigop ng mamahaling kape na binili gamit ang pera ng aking pamilya. Ay naku, isang malaking kahihiyan. Balita ko pa na baliw daw sa loob ng kulungan. Baka sa mental hospital na ang bagsak niyan imbes na sa presinto, dugtong ni Chona na sinundan ng kanilang sabay-sabay na halakhak. Ngunit ang kanilang mga pagdiriwang ay isang ilusyong nakatayo sa ibabaw ng marupok na salamin. Sa kabilang dako ng syudad, nabasag ang katahimikan ng aking madilim na selda nang marinig ko ang mabibigat na pag-ikot ng susi sa kandado. Ang bakal na pinto ay dahan-dahang bumukas. Inasahan kong makita ang babaeng gwardya upang dalhan ako ng malamig na hapunan, ngunit isang lalaking nakaitim na suit ang pumasok. Si Captain Mateo. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang malamig at walang emosyong maskara na suot niya kanina. May hawak siyang isang mainit na kape at isang susi. Walang salitang namutawi. Lumapit siya at tinanggal ang posas sa aking mga kamay. Ang pagkawala ng bigat ng bakal sa aking mga pulso ay nagdulot ng isang matinding ginhawa, ngunit ang aking mga mata ay nanatiling nanunuri sa kanya. Bakit mo ginagawa ito, Mateo? Ano ang laro mo? Tanong ko habang kinukuha ang kapeng inalok niya. Ang init ng baso ay nagpabalik ng sirkulasyon sa aking nanlalamig na mga palad. Kailangan nating maniwala silang nanalo na sila, Francesca. Sagot niya habang iginisya ako palabas ng selda. Dumaan kami sa isang lihim na pasilyo ng gusali na walang CCTV cameras. May mga tao si Alejandro sa loob ng presinto. Kung hindi ko binura ang ebidensya sa phone mo sa harap niya at sa harap ng mga camera, alam nilang may hawak pa tayo. Pero huwag kang mag-alala. Ang lahat ng files, ang bawat sentimong ninakaw niya, ay ligtas na naka-backup sa pinaka-secured na server ng NB. Napahinto ako sa paglalakad. Tiningnan ko siya, pilit na inuunawa ang bigat ng kanyang isinakripisyo. At ang locket, ang pag-amin mo kay Doña Conchita, at isang mapait na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Kailangan kong makuha ang buong tiwala ng nanay ko dahil nang ibigay niya ang locket na iyon sa akin. Kasabay nitong ibinigay niya ang access sa kanyang private vault. Ang vault kung saan nakatago ang lahat ng patunay ng kanyang illegal gambling operations at ang mga suhol na ibinayad ni Alejandro sa mga politiko. Naramdaman ko ang pagtulo ng isang luha mula sa aking mata. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na paghanga. Ang lalaking ito ay isinugal ang kanyang sariling kaluluwa, hinarap ang inang nagtapon sa kanya, hindi para maghiganti, kundi para buuin ang huling sandata na magliligtas sa akin. You played the villain to perfection, Mateo, bulong ko. I learned from the best, sagot niya, at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na init sa kanyang mga titig. Pero hindi pa tayo tapos. May isang tao na naghihintay sa iyo. Dinala niya ako sa isang itim na van na naghihintay sa likod ng pasilidad. Makalipas ang isang oras na pagbabiyahe sa ilalim ng ulan, nakarating kami sa isang tagong ospital na pinapatakbo ng gobyerno. Pumasok kami sa isang kwarto na napapalibutan ng mga bantay. Pagbukas ng pinto, ang aking mundo ay tila huminto. Nakatayo si Nanay Rosa sa gilid ng kama, umiiyak habang nakangiti. At sa gitna ng kwarto, nakaupo sa isang wheelchair, ay ang aking ama. Si Don Francisco Conjuro, maputla at mahina, ngunit ang kanyang mga mata ay mulat puno ng buhay at nag-aabang sa akin. Dad? Ang boses ko ay nabasag. Tumakbo ako palapit sa kanya at lumuhod ibinaon ang aking mukha
sa kanyang mainit na mga hita. Ang mga luha na pinigilan ko sa loob ng 10 taon ay tuluyang umagos. Naramdaman ko ang magaspang ngunit banayad niyang kamay na humaplos sa aking buhok. Tahan na ang aking munting reyna. Andito na ako. Wala nang makakapanakit sa iyo. Ang yakap ng aking ama ay ang tanging gamot na kailangan ko upang maghilom ang bawat sugat na iniwan ni Alejandro. Sa mga bisig niya, ako ay naging isang bata muli ligtas mula sa mga halimaw. Ngunit ang sandaling ito ng kahinaan ay hindi magtatagal. Habang patuloy niya akong hinahaplos, naramdaman ko ang pagbabalik ng aking lakas. Ang apoy sa aking puso ay hindi na puot na sumisira, kundi isang liwanag na susunog sa mga traidor. Bumangon ako at pinunasan ang aking mga luha. Tumingin ako kay Dad, pagkatapos ay kay Mateo na nakatayo sa pintuan tahimik na binabantayan ng aming kaligtasan. Kailan ang selebrasyon ni Alejandro? Tanong ko, ang aking boses ay hindi na nanginginig. Ito na ang boses ng isang tunay na kanjero. Bukas ng gabi sa inyong mansyon, imbitado ang lahat ng malalaking pangalan sa lipunan upang saksihan ang kanyang pag-akyat. Bilang bagong chairman, sagot ni Mateo. Iniabot niya sa akin ang isang malaking kahon na may tatak ng isang sikat na designer. Ito ang isusuot mo. Pinili ko ang pinakamatingkad na pula, ang kulay ng apoy. Hinawakan ko ang kahon. Isang malamig at mapanganib na ngiti, ang unti-unting gumuhit sa aking mga labi. Akala ni Alejandro ay isa akong abong madaling paliparin ng hangin. Bukas ipapakita ko sa kanya kung paano muling nabubuhay ang apoy mula sa mga abo. Let them drink their champagne tonight, Mateo. Bulong ko habang nakatingin sa sarili kong refleksyon sa bintana. Dahil bukas, laso nang ipapainom ko sa kanila. Ang huling sikat ng araw ay tila dugong dahan-dahang tinatakpan ang kalangitan ng Maynila. Sa loob ng marangyang mansyon ng mga kanjiro, ang mga pader ay tila nagdiriwang kasabay ng tagumpay ni Alejandro. Ngayong gabi ang selebrasyon ng kanyang pagkahirang bilang bagong chairman ng kumpanya. Ngayong gabi akala niya ay tuluyan na niyang napasakamay ang mundo. Nakatayo ako sa harap ng malaking salamin sa loob ng isang hotel suite na inarkila ni Mateo. Ang pulang damit na bigay niya ay bumabagay ng perpekto sa aking hubog, tila isang baluti na gawa sa apoy at katapangan. Wala na ang mga luhang nagpatakip sa aking paningin. Wala na ang takot na pilit ipinilit sa akin ng aking asawa at biyenan. Ako na ngayon ang Francesca Kanjiro, na hindi na kailangang magtago sa anino ng kanyang apelido. Ready, Queen. Lumingon ako sa may pintuan. Nakatayo si Mateo, suot ang isang itim na suit na nagpapatikas sa kanyang tindig. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng labis na paghanga, ngunit may halong paggalang, tila ba nakatingin siya sa isang diyosa ng digmaan bago ito sumabak sa labanan. Let's burn their kingdom down, Mateo, malamig kong sagot. Sumakay kami sa isang itim na SUV na sinamahan ng 2 pang sasakyan ng mga NBI agents na nakasibilyan. Habang bumibiyahe, ang aking isipan ay bumabalik sa bawat insulto at panlilinlang na ginawa nila sa akin. Ang bawat salita ni Doña Conchita tungkol sa aking pagiging baog, ang pagtataksil ni Alejandro kay Bianca sa sarili kong bahay, ang paggamit nila sa yaman ng aking ama, lahat ng ito ay magwawakas ngayong gabi. Pagdating namin sa harap ng mansyon, ang ingay ng musika at tawanan ay rinig hanggang sa labas. Ang mga valet attendants ay mabilis na nag-alok ng tulong, ngunit pinigilan sila ng mga ahente ni Mateo. Huminto ang sasakyan sa mismong tapat ng malaking pinto ng mansyon. Bumaba si Mateo at binuksan ang pinto para sa akin. Nang humakbang ako palabas, ang bawat mata sa paligid ay napako sa akin. Ang mga bisita na nag-aakala na ako ay nabubulok na sa loob ng presinto o sa isang mental hospital ay napatigil. Ang ingay ng party ay biglang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Dahan-dahan akong naglakad papasok sa bulwagan. Ang tunog ng aking sapatos sa marmol na sahig ay parang pagbilang ng segundo patungo sa isang pagsabog. Sa gitna ng grand staircase, nakatayo si Alejandro, may hawak na baso ng champagne, nakangiti habang pinakikinggan ang papuri ng mga board members. Sa tabi niya ay si Bianca, suot ang isang mamahaling puting gown, ang gown na sana'y isusuot ko para sa anibersaryo namin, ngunit ipinagkait niya sa akin. At sa ibaba ng hagdan, si Doña Conchita ay masayang nakikipagkwentuhan sa kanyang mga marites.
Cheers to the new era of the Kanjiro Corporation. Malakas na sigaw ni Alejandro. Ngunit bago pa man dumampi ang baso sa kanyang mga labi ang kanyang paningin, ay nahagip ako. Nanlaki ang kanyang mga mata, ang kanyang ngiti ay biglang nawala na parang bula. Ang baso ng champagne ay dahan-dahang nahulog mula sa kanyang kamay, lumikha ng malakas na pagbasag nang tumama ito sa sahig. Francesca, ang bulong niya na bagamat mahina ay sapat na para marinig ko. Lahat ng bisita ay bumaling sa akin. Si Bianca ay napahawak sa kanyang tiyan, ang kanyang mukha ay namumutla sa takot. Si Doña Conchita ay napasinghap, ang kanyang mga butil ng rosaryo ay halos maputol sa higpit ng kanyang hawak. Bakit? Bakit nandito ang babaeng yan, mga gwardya? Palabasin niyo ang babaeng baliw na yan, sigaw ni Doña Conchita, pilit na ibinabalik ang kanyang autoridad. Huwag kayong mag-alala, Doña Conchita, hindi ako magtatagal. Sabi ko, ang aking boses ay malakas at malinaw, umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon. Narito lang ako para bawiin ang mga ninakaw nyo. Mula sa likuran ko pumasok si Mateo kasama ang mga ahente ng NBI. Ang kanilang mga uniforme ay nagdulot ng gulat at takot sa mga bisita. Captain Mateo, ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Alejandro, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit pilit pa ring nagpapakita ng tapang. I thought you took care of her. I took care of the truth, Mr. Koichi, sagot ni Mateo. Inilabas niya ang isang makapal na folder at iwinagayway ito sa hangin. May hawak akong warrant of arrest para sa inyong lahat. Warrant of arrest para saan? Sigaw ni Alejandro, mabilis na bumaba ng hagdan, sinusubukang lapitan ako, ngunit pinigilan siya ng mga ahente. Para sa corporate fraud, money laundering at attempted murder, malamig kong sagot. Tumingin ako kay Bianca na ngayon ay nanginginig na sa itaas ng hagdan. Akala mo ba hindi ko alam, Bianca? Akala mo ba hindi ko nakuha ang ebidensya kung paano mo nilagyan ng laso ng kape ng tatay ko para tuluyan siyang hindi magising? Napasinghap ang lahat ng mga bisita. Si Bianca ay tuluyang nawalan ng balanse at napaupo sa hagdan, umiiyak at nakikiusap. Hindi totoo yan, Alejandro, gumawa ka ng paraan, sigaw ni Bianca. Tiningnan ni Alejandro ang paligid, ang kanyang mundo ay unti-unting gumuho. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, isang huling pagtatangka na gamitin ang pagmamahal ko sa kanya. Francesca, hon ko. Please, Peha, asawa mo ako. Ginawa ko ito para sa atin. Patawarin mo ako. Tinitigan ko siya. Wala na akong naramdamang pagmamahal ni galit o sakit. Ang tanging nakikita ko sa kanya ay isang basurang kailangan ng itapon. Pinatawad na kita, Alejandro. Bulong ko. Ngumiti ako ng tipid. Pero ang batas, hindi. Humarap ako sa lahat ng bisita, itinaas ang aking ulo at nagsalita ng may buong pagmamalaki. Salamat sa pagdalo sa selebrasyon ng pagbabalik ng tunay na Kanjiro. At habang kinakabitan ng posas ang mga taong sumira sa aking buhay, napatingin ako sa labas ng pintuan. Nakatayo roon sa ilalim ng ilaw ng buwan, ang aking ama, nakangiti malakas at handang kunin muli ang aming kaharian. Hindi maaari ito, hindi ako maaaring arestuhin. Ako ay isang ginang ng mataas na lipunan, hindi isang ordinaryong kriminal na pwede niyong kaladkarin. Ang boses ni Doña Conchita ay pumailan lang sa buong bulwagan, puno ng galit at pagkamangha. Pilit siyang kumakawala sa hawak ng dalawang ahente ng NBI. Habang ang kanyang mga marites na kaibigan sina Maan at Chona ay mabilis na umiwas at nagbulong-bulungan tila mga daga na natatakot madamay sa lumulubog na barko. Ang paborito niyang rosaryo ay nahulog sa sahig, ang mga butil nito ay nagkalat sa marmol na sahig, simbolo ng kanyang pagkawasak. Naglakad ako palapit sa kanya, ang bawat hakbang ko ay kalmado at puno ng autoridad. Doña Conchita, malamig kong tawag sa kanya. Ang pagiging ginang ng mataas na lipunan ay hindi binibili gamit ang perang galing sa sugal at pagnanakaw. Ang dangal na lagi niyong ipinagmamalaki ay gawa sa ilusyon. At ngayong gabi tinatapos ko ang inyong palabas. Tiningnan niya ako, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Wala kang utang na loob, Francesca. Kami ang kumupkop sa'yo nang magkasakit ang tatay mo. Kung hindi dahil sa amin. Kung hindi dahil sa inyo, sana hindi siya nalason. Nang unti-unti,
Putol ko sa kanya ang boses ko ay matalim na parang kidlat. Huwag niyo akong pangaralan tungkol sa utang na loob dahil ang ginawa niyo ay hindi pagtulong, kundi pagnanakaw ng buhay. Sa sandaling iyon, lumapit si Mateo. Nakatayo siya sa tabi ko, ang kanyang presensya ay nagbibigay sa akin ng karagdagang lakas. Tiningnan niya si Doña Conchita at sa unang pagkakataon, nakita ko ang kalungkutan at puot sa kanyang mga mata, ang puot ng isang anak na iniwan. Ang mga dokumento mula sa inyong private vault ay nagpapatunay na kayo ang nagpasok ng illegal funds sa Kanjiro Corporation para linisin ang pera niyo galing sa mga sugalan. Kayo rin ang nag-utos na nakawin ang mga alahas ni Mrs. Kanjiro. At ang pinakamalala, huminto si Mateo, inilabas ang maliit na silver locket mula sa kanyang bulsa at itinaas ito sa harap ni Doña Conchita. Kayo ang nagbigay ng access kay Alejandro para ibenta ang mga ari-arian ng Kanjiro kapalit ng inyong pananahimik. Nanlaki ang mga mata ni Doña Conchita nang makita ang locket. Ang kanyang tapang ay biglang nawala na palitan ng panginginig at takot. Mateo, ikaw, paano mo nakuha yan? Ibinigay niyo ito sa akin, hindi ba? Noong akala niyo ay kakampi niyo ako, noong akala niyo ay mabibili niyo ang katapatan ko sa pamamagitan ng pagkilala sa akin bilang anak, na tinapon niyo 20 taon na ang nakalilipas. Sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay may halong pait. Ngunit hindi ko kailangan ng inyong apelido. Kailangan ko ng katarungan para sa mga taong sinira niyo. Napasinghap ang mga bisita sa bagong pasabog. Ang mukha ni Alejandro na kasalukuyang pinupusasan ay naging maputla. Hindi niya inaasahan na ang sarili niyang ina at ang taong inupahan niya ay ang siya palang mga taong magbubunyag ng lahat ng kanyang sikreto. Mama, ano ang ginawa mo? Bulong ni Alejandro, tila nawalan ng pag-asa. Ngunit bago pa man makasagot si Doña Conchita, isang matinis na tili ang narinig namin mula sa itaas ng hagdan. Hindi niyo ako pwedeng ipakulong, buntis ako, anak ito ni Alejandro. Sigaw ni Bianca habang umiiyak, hawak-hawak ang kanyang tiyan. Ang kanyang puting gown ay gusot-gusot na, ang kanyang mukha ay puno ng luha at takot. Tiningnan ko siya mula sa ibaba ng hagdan. Ang babaeng nangarap maging reyna sa aking trono ay ngayon ay mukhang isang desperadang pulubi. Ang anak mo ay walang kinalaman sa kasalanan mo, Bianca. Pero ikaw ang may kasalanan sa lahat ng lason at kasinungalingang ginawa mo sa pamilya ko. Sabi ko ng mahinahon. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong maayos ang lagay ng bata sa loob ng kulungan. Iminungkahi ng mga ahente na ilabas na ang mga inaresto. Habang kinakaladkad palabas si Alejandro, muli siyang lumingon sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, hindi para sa pag-ibig kundi para sa kaligtasan. Francesca, please, hindi ko kaya sa kulungan. Tulungan mo ako. Sigaw niya. Lumapit ako ng kaunti, sapat na para marinig niya ang huli kong sasabihin. Nang pinapirma mo ako ng admission of guilt, nang hinayaan mong ipamukha sa akin ng nanay mo na wala akong kwenta, tinulungan ba niyo ako? Tanong ko. Enjoy the darkness, Alejandro. It's the only thing that belongs to you now. Sa wakas, naiwan akong nakatayo sa gitna ng malaking bulwagan. Ang mga bisita ay tahimik na umalis isa-isa, nag-iiwan ng isang malinis at payapang mansyon. Ang mga kasangkapan na dating pinalamutian ng mga kasinungalingan ay tila nakahinga ng maluwag. Nakita ko si Mateo na lumapit sa akin. May ngiti sa kanyang mga labi, isang ngiting nagbibigay ng kakaibang init sa aking puso. Tapos na ang palabas, Queen, sabi niya. Hindi pa, at sagot ko, nakangiti rin. Kakabalik lang natin sa umpisa. Sa pagtingin ko sa labas, alam kong ang Kanjiro Corporation ay ligtas na. Ngunit higit sa lahat, ang Francesca, na dati ay nagtatago sa anino ng iba, ay tuluyan ng malaya. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay dumadampi sa aking balat. Habang nakatayo ako sa balkonahe ng mansyon. Sa ibaba, ang mga huling sasakyan ng mga bisita ay unti-unti nang nawawala sa paningin, bitbit ang balita ng pagbagsak ng mga koichi. Ang katahimikan ay tila isang malambot na kumot na bumabalot sa buong bahay matapos ang mahabang gabi ng unos. May naramdaman akong mainit na kape na idinikit sa aking kamay. Paglingon ko, si Mateo ay nakatayo sa aking tabi, suot pa rin ang kanyang pormal na damit, ngunit wala na ang kanyang kurbata. Ang kanyang tindig ay mas relaxed, ang kanyang mga mata ay payapa.
Inisip ko kung kailangan mo ba ng alak para mag-celebrate, pero naisip ko baka mas kailangan mo ng kape para manatiling gising at panoorin ang bagong umaga. Sabi niya habang humihigop mula sa kanyang sariling tasa. Ngumiti ako at tinanggap ang kape. Ang init nito ay nagbigay ng ginhawa sa aking pagod na katawan. Salamat Mateo, hindi lang sa kape, kundi sa lahat. Kung wala ka baka nasa loob pa rin ako ng rehas at pinapanood kung paano nila sinisira ang kumpanya ng tatay ko. Tumingin siya sa kalangitan. Ang mga unang sinag ng araw ay nagsisimula ng magpakita sa silangan, nagbibigay ng kulay sa madilim na ulap. Wala kang dapat ipagpasalamat, Francesca. Ginawa ko ito para sa hustisya. At para na rin sa aking sarili. Kailangan kong tapusin ang anino ni Doña Conchita sa buhay ko. Napansin ko ang bahagyang panginginig sa kanyang boses nang banggitin niya ang kanyang ina. Kahit gaano katigas ang isang tao, ang sugat na iniwan ng isang ina ay hindi madaling maghilom. Paano mo siya natitiis? Tanong ko ng may pag-iingat. Paano mo na kayang tingnan siya ng walang emosyon habang ipinapakulong mo siya? Bumuntong hininga si Mateo. Inilapag niya ang kanyang kape sa gilid at humarap sa akin. Dahil ang nanay na naiisip ko ay namatay na noong araw na iniwan niya ako sa labas ng ampunan. Ang babaeng nakita ko kanina ay isang estranghero na nabubuhay sa kasakiman. Hindi siya ang nanay na hinanap ko. Ang kanyang mga salita ay puno ng pait, ngunit may taglay ding kalayaan. Nakikita ko sa kanya ang parehong sakit na naranasan ko kay Alejandro, ang sakit ng pagkawasak ng isang ilusyon. Kusang gumalaw ang aking kamay at hinaplos ng bahagya ang kanyang braso. Nandito ka ngayon, Mateo. Malaya ka na sa kanya. Malaya na tayo sa kanila. Tiningnan niya ang aking kamay na nakapatong sa kanyang braso. Dahan-dahan itinaas niya ang kanyang kamay at ipinatong sa ibabaw ng akin. Ang init ng kanyang palad ay tila isang kuryente na dumaloy sa aking sistema, nag-iwan ng isang kilig na matagal ko nang kinalimutan. Ang aming mga mata ay nagtagpo, at sa sandaling iyon, ang katahimikan sa paligid ay naging kasing bigat ng aming mga hindi nasasabing nararamdaman. Francesca, bulong niya ang kanyang mukha, ay bahagyang lumapit sa akin. Ngunit bago pa man magkalapit ang aming mga labi, narinig namin ang tunog ng pagbukas ng pinto mula sa sala. Mabilis kaming naghiwalay, pilit na ibinabalik ang propesyonal na distansya. Pumasok si Nanay Rosa, may dalang tray ng pagkain. Ang kanyang mga mata ay mugto pa rin sa pag-iyak, ngunit may malaking ngiti sa kanyang labi. Madam Francesca, Captain Mateo, pasensya na po sa abala pero inihanda ko po kayo ng umagahan. Baka gusto niyo munang kumain, sabi ni Nanay Rosa. Salamat, Nanay Rosa, susunod kami. Sagot ko habang inaayos ang aking sarili. Nang makaalis si Nanay Rosa, lumingon ako ulit kay Mateo. May maliit siyang ngiti sa kanyang mga labi, tila naiintindihan na ang sandali kanina ay sapat na pansamantala. I need to go back to the precinct, Francesca. Kailangan kong tapusin ang mga papeles para sa formal na pagsasampa ng kaso kina Alejandro, sabi niya habang kumukuha ng kanyang kurbata. Pero babalik ako kung papayagan mo. Ngumiti ako ng mas malawak, isang tunay at taos-pusong ngiti. Ang pintuan ng mansyong ito ay palaging bukas para sa iyo, Captain. Habang pinapanood ko siyang lumakad papalayo at sumakay sa kanyang sasakyan, naramdaman ko ang isang kakaibang liwanag sa aking dibdib. Ang sugat na iniwan ni Alejandro ay nandyan pa rin, ngunit hindi na ito masakit. Isa na lamang itong pilat na magpapaalala sa akin ng aking lakas. Bumalik ako sa loob ng bahay at umupo sa sala. Kinuha ko ang aking cellphone at nag-type ng mensahe para sa lahat ng board members ng Kanjiro Corporation. Maghanda kayo para sa isang emergency board meeting mamayang hapon. Ang tunay na chairman ay magbabalik. Ang digmaan ay tapos na, at ang reyna sa wakas ay uupo sa kanyang tamang trono. Ang ingay ng mga camera flashes ay tila mga kidlat na sumalubong sa akin pagbaba ko ng sasakyan. Ngayong araw ang Kanjiro Tower ay hindi lang isang gusali ng negosyo, kundi isang entablado kung saan ipapakita ko sa mundo na ang apelyido namin ay hindi madaling buwagin. Nakatayo sa aking tabi si Captain Mateo, hindi bilang isang pulis na nagbabantay sa akin, kundi bilang isang kaalyado. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kakaibang tapang sa bawat hakbang ko.
Habang naglalakad kami papasok sa lobby ang mga empleyado, na dati ay tila nag-iwas ng tingin noong inakala nilang ako ay kriminal, ngayon ay nakatayo at nagbibigay galang. Pumasok kami sa elevator at pinindot ko ang top floor ang kwarto kung saan gaganapin ang emergency board meeting. Handa ka na ba? Tanong ni Mateo habang nakatingin sa pabago-bagong numero ng elevator. Wala nang dapat ipangamba, Mateo. Ang mga ahas ay nasa kulungan na. Oras na para linisin ang kanilang mga iniwan. Sagot ko ng may kalmado ngunit matatag na tinig. Pagbukas ng elevator doors, bumungad sa amin ang mahabang mesa na napapalibutan ng mga board of directors. Karamihan sa kanila ay ang mga taong pumalakpak kay Alejandro kagabi. Nang makita nila ako, agad silang tumayo, ang kanilang mga mukha ay puno ng kaba at pag-aalinlangan. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa kabisera, ang upuang inangkin ni Alejandro noong mga nakaraang araw. Tumingin ako sa paligid, pinagmamasdan ang bawat isa sa kanila. Please take your seats, malamig kong utos. Nang makaupo na silang lahat, inilapag ko sa mesa ang isang makapal na folder. Ang mga dokumentong nakuha namin mula sa private vault ni Doña Conchita at ang mga papeles ng Mirror account. Ladies and gentlemen, bago tayo magsimula, gusto kong malaman kung sino sa inyo ang naging kasabwat ni Alejandro Coichi sa pagbebenta ng shares ng Kanjuro Corporation sa mga dummy company sa ibang bansa. Diretsa kong tanong, ang aking mga mata ay nanlilisik ngunit ang aking boses ay hindi tumataas. Nagkaroon ng katahimikan sa buong kwarto. Walang gustong magsalita, lahat ay nag-iiwas ng tingin. Wala kong ganoon hahayaan kung si Captain Mateo at ang NBI ang mag-imbestiga sa inyong lahat. At tandaan ninyo, mas madaling magpatawad ang kumpanya kaysa sa batas. Pagbabanta ko, inihahagis ang folder sa gitna ng mesa para makita nilang lahat. Isang matandang direktor, si Mr. Vargas, na kilalang malapit kay Alejandro, ang dahan-dahang nagtaas ng kamay. Ang kanyang mukha ay namumutla at nanginginig. Madam Francesca, pinilit lang kami ni Mr. Coichi. May hawak siyang mga impormasyon tungkol sa aming mga personal na negosyo. Ginamit niya yon para takutin kami. Pag-amin niya, ang kanyang boses ay tila isang batang nahuling nagkasala. Tinitigan ko siya ng matagal. Sa loob ng 10 taon, nakita ko kung paano nila kinukonsinti ang pagmamalabis ni Alejandro, kung paano sila nagbubulag-bulagan habang inuunti-unti ng asawa ko ang aming yaman. Ang inyong mga takot ay hindi sapat na rason para nakawin ang legacy ng aking ama. Malamig kong sagot. Lahat ng bumoto pabor sa pag-aalis sa akin at kay Don Francisco at lahat ng nakipagtransaksyon sa mga dummy companies ni Alejandro, mayroon kayong 24 na oras para mag-resign at ibalik ang mga ninakaw nyo o harapin ang parehong kaso na kakaharapin ng inyong minamahal na chairman. Ang bigat ng aking deklarasyon ay tila isang malaking bato na bumagsak sa kanila. Isa-isa silang napayuko, alam na wala na silang kawala. Ang Francesca na dati nilang minamaliit ay siya na ngayong may hawak ng latigo. Matapos ang pulong, bumalik ako sa aking opisina. Ang pakiramdam ng tagumpay ay matamis ngunit nakakapagod. Umupo ako sa aking silya at ipinikit ang aking mga mata, humihinga ng malalim. Narinig ko ang pagbukas ng pinto. Dumilat ako at nakita si Mateo na may dalang 2 baso at isang bote ng champagne na hindi nabuksan kagabi sa mansyon. Para sa bagong chairman ng Kanjuro Corporation, sabi niya habang inilalagay ang bote sa mesa. Hindi ko alam kung kaya ko pang uminom niyan. Pakiramdam ko ubos na ang enerhiya ko sa buong araw na ito. Nakangiti kong sagot, ngunit hindi ko naiwasang makaramdam ng ginhawa sa kanyang presensya. Lumapit siya sa likod ng aking silya at dahan-dahang pinisil ang aking mga balikat. Ang kanyang mga daliri ay nagbibigay ng nakaka-relax na masahe na nag-alis ng tension sa aking mga kalamnan. Kailangan mo ring magpahinga, Francesca. Ang Reyna ay nanalo na. Oras na para ang babae sa likod ng corona ay huminga pulong. Niya. Ipinikit ko muli ang aking mga mata at hinayaan ang sarili kong maramdaman ng kapayapaan. Ang init ng kanyang mga kamay, ang kanyang boses. Lahat ng ito ay nagpapaalala sa akin na pagkatapos ng pinakamalakas na bagyo, laging may pag-asang naghihintay. Mateo at bulong ko, salamat. Lagi, Francesca, lagi kitang sasaluhin, sagot niya. At sa katahimikan ng kwartong iyon,
Alam kong hindi na ako mag-iisa. Ang mga abo ng aking nakaraan ay tuluyan ng nawala pinalitan ng isang bagong simula na hindi ko inaasahang darating. Francesca, maawa ka. Alam kong may natitira pang pagmamahal sa puso mo. Hindi mo kayang makita akong ganito. Di ba isipin mo ang 10 taon natin? Ang boses ni Alejandro ay nanginginig basag at malayo sa mapagmataas na tinig na narinig ko noong gabi ng aming anibersaryo. Nakaupo siya sa likod ng makapal na salamin sa loob ng visiting room ng Pasay City Jail. Ang kanyang mamahaling suit ay napalitan na ng kupas at kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay tila mga lubog na balon ng kawalang pag-asa. Nanatili akong nakaupo ng tuwid. Suot ko ang isang puting terno, isang kulay na sumisimbolo sa aking paglilinis at muling pagsilang. Ang bawat hibla ng aking kasuotan ay tila isang pader na naghihiwalay sa aking nakaraan at sa aking bagong bukas. Pagmamahal. Bulong ko ang aking tinig ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa luma at maingay na aircon ng silid. Alejandro, ang pagmamahal na tinutukoy mo ay matagal mo nang pinatay sa bawat kasinungalingan at bawat patak ng lason na ibinigay niyo sa tatay ko. Ang tanging nararamdaman ko ngayon kapag tinitingnan kita ay ang pagkamuhi sa sarili ko dahil hinayaan kong maging asawa ang isang katulad mo. Hon, please, si Bianca, iniwan niya ako. Sinabi niya sa mga pulis na ako ang nag-utos ng lahat. At ang bata, Francesca, ang anak ko, kinuha siya ng social services dahil wala kaming pamilyang matakbuhan. Pagsusumamo niya ang kanyang mga kamay, ay pilit na idinidikit sa salamin tila gustong abutin ang aking palad. Tiningnan ko ang kanyang mga daliri. Ang mga daliring dati ay nagbibigay sa akin ng init ngunit ngayon ay tila mga bulate na naghahanap ng mapupitahan. Karma ang tawag doon, Alejandro. Ang babaeng ginamit mo para sirain ako ang siya ring sisira sa'yo hanggang sa huli. At ang bata, huwag kang mag-alala. Ang dugo mo ay hindi sapat na rason para maging masama siya. Pero hinding-hindi ka magiging bahagi ng buhay niya. Sabi ko, ang bawat salita ay parang isang hatol na walang posibilidad ng parol. Tumayo ako handa nang tapusin ang kabanatang ito. Narinig ko ang malakas na paghampas ni Alejandro sa salamin, ang tunog ng kanyang palad sa makapal na materyales, ay lumikha ng isang mapurol na ingay, na tila isang hiyaw ng isang nalulunod na tao. Francesca, huwag mo akong iwan dito, Francesca. Hindi ko na siya nilingon. Naglakad ako palabas ng presinto, ang tunog ng aking mga takong sa sementadong sahig ay tila isang martsyang nagpapahayag ng aking tagumpay. Sa labas ng tarangkahan sinalubong ako ng sikat ng araw na tila yumayakap sa aking buong pagkatao. Nakatayo sa tabi ng kanyang sasakyan si Mateo. Ang kanyang uniforme ay maayos, ang kanyang tindig ay matatag. Nang makita niya ako, isang maliit at tapat na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang init ng kanyang tingin ay sapat na para burahin ang huling bakas ng lamig mula sa loob ng kulungan. Kumusta, yung tanong niya habang pinagbubuksan ako ng pinto. Tapos na, Mateo. Ang huling tali ay naputol na rin sa wakas ang sagot ko. Sumakay kami sa sasakyan at dinala niya ako sa aming rest house sa Tagaytay, ang lugar kung saan ko huling nakasama si Dad bago siya nagkasakit. Pagdating namin doon, bumungad sa akin ang isang pamilyar na tanawin. Nakaupo si Dad sa balkonahe, pinagmamasdan ng bulkang Taal. Kasama niya si Nanay Rosa na masayang nag-aayos ng mga bulaklak sa paligid. Dad, tawag ko habang mabilis na lumalapit sa kanya. Lumingon si Dad, ang kanyang mukha ay puno na ng sigla. Hinawakan niya ang aking kamay at hinila ako para sa isang mahigpit na yakap. Salamat, anak. Salamat sa pagbabalik ng ating dangal. Sa gitna ng aming pagyayakapan, lumapit si Mateo. Nakatayo siya sa aming likuran, tila isang bahagi na ng aming pamilya. Tumingin si Dad kay Mateo at tumango ng may pagkilala at pasasalamat. Captain, salamat sa pag-aalaga sa aking anak, sabi ni Dad. Tungkulin ko po iyon, Don Francisco. At higit pa sa tungkulin ito ang nais ng aking puso. Sagot ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa akin. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga pisngi. Ang kapayapaang nararamdaman ko ngayon ay hindi ko kailanman naisip na darating pa. Ngunit sa gitna ng aming kagalakan,
lumapit ang isang tauhan ni Mateo at may ibinulong sa kanya. Ang mukha ni Mateo ay biglang naging seryoso. Anong problema? Tanong ko. Ang kaba ay muling bumangon sa aking dibdib. Tumingin sa akin si Mateo, ang kanyang ekspresyon ay puno ng pag-aalinlangan. Francesca, ang kaso ni Doña Conchita. Nagpakamatay siya sa loob ng kanyang selda kaninang umaga. Ngunit bago siya nawala, may iniwan siyang sulat para sa iyo. Inabot niya sa akin ang isang lumang sobre. Pagbukas ko, isang dokumento ang nalaglag mula sa loob. Isang dokumentong nagpapatunay na ang 500 milyong piso na ninakaw ni Alejandro ay hindi lang basta kinuha. Ang perang iyon ay inilaan para sa isang lihim na proyektong may kaugnayan sa tunay na pagkatao ng aking ina, isang sikreto na matagal nang itinago ng pamilya Kanjiro at Koichi. Ang aking kamay ay nanginginig habang binabasa ang huling hiling ni Doña Conchita. Ang katotohanang nakasulat doon ay tila isang bagong unos na sisira sa kapayapaang kapapanalo ko pa lang. Mateo, Dad, hindi pa pala tapos ang lahat. Bulong ko habang nakatitig sa dokumento. Tumingin ako sa malayo sa bulkan na tila tahimik, ngunit may dalang panganib sa ilalim ng kanyang ganda. Ang digmaan para sa kumpanya ay tapos na, ngunit ang digmaan para sa aking tunay na pagkakakilanlan ay nagsisimula pa lamang. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang mga pader ng kasinungalingan sa mansyon ng mga Kanjiro. Ang mga anino ng kahapon ay tila mga tuyong dahon na tinangay na ng hangin, nag-iiwan ng isang malinis at bagong hardin. Ngayong umaga, ang sikat ng araw sa dalampasigan ng Batangas ay tila isang mainit na yakap na nagpaparamdam sa akin na ang bawat sugat ay may kanya-kanyang panahon ng paghilom. Nakatayo ako sa buhanginan, pinagmamasdan ang banayad na paghampas ng mga alon sa aking mga paa. Hawak ko pa rin ang huling sulat ni Doña Conchita, ang papel na naglalaman ng katotohanang muntik ng sumira sa aking katinuan. Natuklasan ko na ang aking ina ay hindi lamang namatay sa sakit. Siya ay nag-iwan ng isang pundasyon para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso, isang lihim na misyon na siyang tunay na pinatutunguhan ng 500 milyong piso. Hindi iyon pera para sa kasakiman, kundi pera para sa pag-asa. Ang aking ama, si Don Francisco, ay kasalukuyang nakaupo sa isang silya sa ilalim ng puno ng niyog, malakas na, at muling nagpapatakbo ng kumpanya kasama ang mga bagong board members na may integridad. Ang Kanjiro Corporation ay hindi na lang isang simbolo ng yaman, kundi isang sandigan ng katarungan sa ilalim ng aking pamumuno. Naramdaman ko ang isang pamilyar na presensya sa aking likuran. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang amoy ng dagat ay humahalo sa amoy ng kanyang paboritong pabango, isang amoy na nagbibigay sa akin ng katiyakan at kapayapaan. Malalim na naman ang iniisip mo, Francesca. Pansin ni Mateo habang tumatabi sa akin. Hindi na siya naka-uniforme. Suot niya ang isang simpleng puting polo at ang kanyang mga mata ay wala na ang pait ng nakaraan. Iniisip ko lang kung paano nagbago ang lahat sa loob ng isang taon. Sagot ko. Lumingon ako sa kanya at ngumiti. Iniisip ko rin kung napatawad ko na ba talaga sila. Huminto si Mateo at tiningnan ako ng matagal. Hinawakan niya ang aking kamay, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang sumisiklop sa pagitan ng sa akin. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, Francesca. Ito ay para sa iyong sarili. Ang pagpapakawala sa puot ay ang huling hakbang para maging tunay na malaya. At sa tingin ko, nagawa mo na iyon. Huminga ako ng malalim, nilalasap ang alat ng hangin. Tama siya. Hindi ko kailangang patawarin si Alejandro sa kanyang mga ginawa, ngunit kailangan kong patawarin ang aking sarili sa pagmamahal sa maling tao. Ang katahimikan sa pagitan namin ni Mateo ay hindi na puno ng tensyon o pagdududa, kundi ng isang pangako na hindi na kailangang bigkasin. Kamusta na sila? Tanong ko ang huling beses na itatanong ko ang tungkol sa mga taong sumira sa akin. Si Alejandro ay mananatili sa loob ng mahabang panahon. Si Bianca naman ay nasa isang pasilidad kung saan inaalagaan ang kanyang kalusugan habang hinihintay ang paglilitis. Ang bata, ligtas siya sa isang maayos na pamilya. Sinisiguro ko iyon, ulat ni Mateo. Tumango ako. Ang hustisya ay naipatupad na at ang bawat isa ay nasa kanilang tamang lugar. Wala nang puwang ang paghihiganti sa aking puso. Ang tanging natitira ay ang pagnanais na bumuo ng isang mas magandang bukas.
Mateo, salamat sa hindi pag-iwan sa akin. Noong ako ay abo pa lamang, bulong ko. Salamat sa pagpapakita sa akin na mula sa abo ang isang reyna ay kayang muling mabuhay ng mas matatag at mas maliwanag, sagot niya. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa akin. At sa pagkakataong ito, wala nang hadlang. Ang aming unang halik ay tila isang selyo ng aming bagong simula, isang halik na puno ng pag-asa, paggalang at pag-ibig na dumaan sa apoy ng pagsubok. Habang naglalakad kami pabalik sa mansyon sa tabi ng dagat, alam ko na ang kwento ng aking buhay ay hindi nagtatapos sa pagbagsak ng aking mga kaaway. Ito ay nagsisimula pa lamang sa aking pagbangon bilang isang babaeng marunong magmahal, nang walang takot at mamuno, nang may puso. Ang bawat pilat sa aking kaluluwa ay isang dekorasyon ng aking katapangan. At sa piling ng aking ama at ng lalaking nagturo sa akin ng tunay na katapatan, handa na akong harapin ang anumang alon na darating. Dahil ako si Francesca Canjiro, ang reyna na hindi na kailanman muling magiging alikabok. Ang dagat ay tahimik na ngayon kasabay ng ganap na kapayapaan sa puso ni Francesca. Ang bawat alon na humahaplos sa dalampasigan ay tila naguhugas sa mga bakas ng 10 taong pait, at ang bawat sinag ng araw sa bagong umaga ay nagpaparamdam na sa wakas ang gabi ng pagtataksil ay tuluyan ng natapos. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagtitiyaga at sa pagbubukas ng inyong mga puso upang samahan ako sa mahaba at madamdaming paglalakbay na ito hanggang sa huling hantungan ng ating kwento. Sa totoo lang, habang isinusulat ko ang bahagi kung saan pilit na idiniin ni Alejandro ang papel ng pag-amin sa harap ni Francesca, kapalit ng 10 taon nilang pagsasama, naramdaman ko ang matinding hapdi sa aking dibdib. Mahirap masaksihan ang isang babaeng ibinigay ang buong buhay para sa pamilya, ngunit ang naging kabayaran ay ang pagpapakulong sa kanya ng sarili niyang asawa. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta bunga ng imahinasyon. Hango ito sa mga totoong hibla ng buhay na nararanasan ng maraming kababaihan sa ating paligid, mga kwentong puno ng sakripisyo, ngunit nagtatapos sa isang maningning na pagbangon. Isipin ninyo ang kwintas na perlas na ipinamana ng ina ni Francesca. Ang isang perlas ay nabubuo mula sa isang masakit na butil ng buhangin na pumasok sa loob ng kabibi, at sa pamamagitan ng matagal na pagtitiis sa sakit ito ay nagiging isang mamahaling hiyas. Ganoon din ang buhay ni Francesca, at marahil ay ganoon din ang ilan sa inyo. Ang bawat hapdi at bawat traidor na dumating sa ating buhay ay hindi dumarating para tayo ay tuluyang wasakin, kundi para hubugin tayo bilang isang mas matatag at mas mahalagang bersyon ng ating sarili. Hindi na kailangan ni Francesca ng peking ningning ng diamante ni Alejandro dahil siya na mismo ang perlas na nagniningning mula sa loob. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Francesca, pipiliin niyo rin bang magpatawad para sa inyong sariling kapayapaan? O mas nanaisin ninyong baunin ang pait bilang paalala ng inyong kalakasan? Gusto ko ring malaman, nasaan kayo ngayon habang pinakikinggan ang huling bahagi ng kwentong ito? Marahil ay kasalukuyan kayong nagluluto ng hapunan para sa mga anak, nagtitiklop ng mga damit, o baka naman ay nagpapahinga matapos ang isang nakakapagod na trabaho. Ibahagi ninyo ang inyong mga nararamdaman sa comment section sa ibaba, dahil dito sa ating munting komunidad, palaging may nakahandang makinig sa inyong mga kwento. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang video na ito upang mas marami pa tayong kababaihan na mabigyan ng lakas at inspirasyon. Naway manatili kayong matatag, maganda, at palaging piliin ang inyong sariling dangal sa gitna ng anumang unos ng buhay. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta, at hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig at pag-asa.